Movie Recap Tagalog here. Si Sun Hee ay isang may bahay at asawa ni Chon Dae. Sa kasalukuyan, walang trabaho ang kanyang asawa. Mayroon siyang kambal na kapatid na si Do Hee na nagtatrabaho bilang flight attendant. Bagaman magkamukha silang kambal, lubos na magkaiba ang kanilang mga personalidad. Isang araw, nasangkot si Do Hee sa isang sitwasyon na nag-udyok kay Sun Hee na magpanggap bilang kanyang kapatid na flight attendant. Doon niya nakilala ang co-pilot na si Woo Jin. Unti-unti silang nagkaroon ng relasyon habang namumuhay siya sa kasinungalingan. Nagsimula ang lahat sa isang napasong tagapagmana ng isang malaking kumpanya ang kanyang kamay sa isang mangkok ng mainit na noodles, at sa galit, ibinuhos niya ito sa ulo ng isang flight attendant. Nakita niyang nahihirapan ang kawawang flight attendant at tumawa siya ng malakas at walang tigil. Paglapag ng eroplano, agad siyang inaresto ng pulisya. Bago siya dalhin, minura pa niya ang flight attendant. Sa sandaling iyon, na-upload sa internet ang video ng mayamang babae habang inaabuso ang flight attendant at agad itong naging trending. Ipinabalik siya sa kanilang bansa, kung saan siya ay sinalubong ng maraming reporter na walang tigil sa pagtatanong. Sa sobrang galit, sinugod niya ng ulo ang isang reporter. Maging sa harap ng interogasyon ng piskal, arogante pa rin siyang nagtapon ng baso ng tubig bilang pagpapakita ng kanyang pagkainis, dahil alam niyang siya ang tagapagmana ng isang sikat na airline corporation. Kapag masama ang kanyang loob, sa asawa niya ibinubunto ng galit. Bilang isang manugang na nakikitira, galit man siya, hindi siya makapagsalita. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding galit sa publiko. Libo-libong tao ang lumagda sa petisyon na tumatangging sumakay sa airline na yon, dahilan upang bumagsak ang halaga ng kumpanya sa stock market. Sinisi ng amang Taekwon ang kanyang manugang dahil sa hindi nito maayos na pag-aalaga sa anak. Ngunit sino ang makaunawa sa pait na dinaranas ng manugang? Sa puntong iyon, iminungkahi ni Kapitan Woo Jin na hayaang ang anak ng Taekwon ang humawak ng sitwasyon. Ngunit sabi ng chairman, ang kanyang anak ay isang bulakbol na hindi nag-aral. Ngunit matapos ibulong ni Woo Jin ang ilang salita sa kanyang tainga, bigla niyang napagdesisyunang kunin ang kanyang anak. Kinabukasan, sumakay ang chairman sa sarili niyang airline patungong Dubai. Habang nasa biyahe, nagising siya sa tunog ng tila sigaw ng baboy. Ito pala ay boses ng flight attendant na si Sun Hee. Pumalit si Sun Hee sa kanyang kambal na nasugatan at kailangang manatili sa ospital. Mula pagkabata, pangarap na ng magkapatid na maging flight attendant. Sa kasamaang palad, ang kanilang ama, isang pulis, ay namatay habang nagpapatrol upang iligtas ang isang tao. Dahil walang saksi, siya ay napagbintangan at natanggal sa trabaho. Simula noon, naging palaboy-laboy ang kanilang pamilya. Dahil dito, nahubog ang makasariling ugali ng nakababatang kapatid. Dahil hindi makabayad ng upa at inalipusta ng may-ari ng inuupahan, sinampal ni Do Hee sa galit ang may-ari at sa huli ay napilitan silang umalis. Sa puntong iyon, nagpasya si Do Hee na tumakas mula sa kahirapan ng kanilang pamilya. Parehong nakapasa sa universidad ang magkapatid. Dahil sa kahirapan, hindi kayang bayaran ng kanilang ina ang matrikula ng dalawa. Ang nakatatandang kapatid, na mas magaling sa pag-aaral, ay kusang nagbigay ng pagkakataon para makapag-aral si Do Hee. Subalit, hindi man lang siya nagpasalamat. Huwag kang magpanggap na mabait. Tuwing nakikita kita, naaalala ko si tatay at nasusuka ako. Mula noon, nagsikap si Sun Hee na kumita ng pera para sa matrikula ng kanyang kapatid. Sa kalaunan, naging flight attendant si Do Hee para sa isang kilalang airline. Ngunit habang tumatagal, lalo siyang napuot sa kanyang ina at kapatid. Kapag nagkikita sila, nagkukunwari siyang hindi niya kilala si Sun Hee. Lumayas din siya sa kanilang tahanan at tuluyang pinutol ang ugnayan sa pamilya. Simula noon, magkaiba na ang naging landas ng dalawang magkapatid. Sa trabaho, nakilala ng nakatatandang kapatid ang kanyang tapat at mabait na kabiyak. Sa kalaunan, ikinasal silang dalawa. Naging mabuting asawa at ina si Sun Hee. Samantala, natupad naman ni Do Hee ang kanyang pangarap na maging kinatawan at pangunahing flight attendant ng airline. Isang araw, kagaya ng dati, katatapos lang ni Do Hee na layuan ang isang stalker na 3 buwan nang sumusunod sa kanya. Pag-uwi niya, napansin niyang may tubig muli sa kanyang baso. Biglang namatay ang mga ilaw sa bahay. Mula sa dilim, may isang aninong lumitaw na labis na nagpatakot kay Do Hee. Sa kabilang banda, tumunog ang doorbell sa bahay ni Sun Hee. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang kanyang kapatid na si Do Hee. Pagkakita pa lamang nila sa isa't isa, nawala ng malay ang nakababatang kapatid. Agad siyang dinala ni Sun Hee sa ospital. Bago ipasok sa operating room, nagising si Do Hee at hiniling sa kanyang kapatid na siya muna ang pumalit sa kanya sa trabaho kinabukasan. Sinabi niyang hintayin siya ni Sun Hee sa hardin ng kumpanya bago mag-alauna para kunin ang isang bagay na may kinalaman sa nalalabi niyang buhay. Kinabukasan, nagpunta si Sun Hee sa airline bilang kapalit ng kanyang kapatid at ginamit ng walang pag-aalinlangan ang ID card nito. Pag-akyat sa rooftop, naalala niya ang malamig na ugali ng kanyang kapatid. Nagkunwari siyang mayabang habang may hinihintay. Maya-maya, may lalaking lumapit. Takot na mabunyag, iniabot ni Sun Hee ang kamay, inaasahang may ibibigay ang lalaki. Ngunit laking gulat niya nang itaboy nito ang kamay niya at biglang halikan siya. Natigilan siya sa pagkagulat. Bago pa siya makabawi, hinila siya ng isang katrabaho papunta sa meeting. Habang nasa meeting, wala siyang maintindihan kaya napilitan siyang umiti ng alanganin. Pagkatapos ng pulong, agad siyang sinama ng mga kasamahan papasok ng eroplano. Nang marinig ni Sun Hee na ang destinasyon ng biyahe ay Dubai, labis siyang nabigla. Pag-alis pa lang ng eroplano, napasigaw siya sa takot dahil iyon ang unang beses niyang lumipad, dahilan upang magulat ang mga pasahero sa first class.
Mula sa kanyang mga kasamahan, nalaman niyang tatagal ng 1 linggo ang biyahe. Iniisip niya ang kanyang asawa, anak, at mahigpit na biyenan na naiwan sa bahay, kaya kailangan niyang makahanap ng paraan upang makontak ang kanyang pamilya. Nang makita niyang ginagamit ng chairman ng airline ang landline phone, tumakbo siya sa isang bakanting lugar upang tawagan ang anak. Ngunit makalipas lamang ang ilang salita, nahuli siya ng manugang ng chairman. Mariin siyang pinagalitan nito at sinabing irereklamo siya sa Human Resources Department ng kumpanya. Dahil takot na maapektuhan ang trabaho ng kanyang nakababatang kapatid, napilitan si Son Hee na magpakatino at buong puso na maglingkod sa mga pasahero. Sa sandaling iyon, may isang babae ang lumapit kay Son Hee at bumulong ng ilang salita. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa cockpit upang hanapin si Kapitan Woo Jin. Napag-alaman ni Son Hee na ipinagkasundo ng ina ni Woo Jin ang isang babaeng mapapangasawa para sa kanya at inutusan siyang makipagkita rito sa isang blind date. Ngunit matigas ang loob ni Woo Jin at diretsahang tumanggi. Inulit ni Son Hee ang eksaktong mga sinabi ni Woo Jin, ginaya pa niya ang mga kilos at ekspresyon nito habang ikinukwento sa babae. Nang marinig iyon, biglang nagbago ng tono ang babae at nagpakitang kaawa upang makakuha ng simpatya. Pagkaraan, hinanap ni Son Hee si Woo Jin at hinawakan ang kamay nito, pilit siyang hinihila palabas, dahilan upang mabigla at matakot ang kapitan. Kilala si Woo Jin bilang lalaking mailap sa mga babae. Habang pinipilit niyang makawala sa pagkakahawak ni Son Hee, biglang nakaranas ng matinding pagyanig ang eroplano. Dahil sa alog, ilang ulit silang nagkayakap ng hindi sinasadya. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam sa puso ng lalaking matagal nang walang karanasan sa kababaihan. Pagbalik niya sa kanyang upuan, ramdam pa rin niya ang kakaibang kabog ng dibdib. Samantala, napansin ni Son Hee na may isang pasaherong nawawala sa kanyang upuan. Agad niyang sinuri ang restroom at doon niya natagpuan ang chairman. Habang ilalabas na niya ito, biglang lumakas muli ang pag-alog ng eroplano. Ginamit ni Son Hee ang kanyang katawan upang protektahan ang chairman sa pagkakahulog, ngunit siya mismo ang tinamaan at nawalan ng malay. Pagmulat niya, tinulungan niyang makabalik sa upuan ng chairman. Dumating agad ang chief flight attendant upang humingi ng paumanhin sa chairman. Sa halip na magalit, pinuri ng chairman si Son Hee sa kanyang dedikasyon at iniutos na alagaan ang kanyang sugat. Nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang lahat, agad niyang inayos ang sarili at nagpatuloy sa trabaho. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, biglang dumugo ang kanyang ilong at nawalan siya ng malay. Samantala, nang marinig ni Woo Jin na nawalan ng malay si Son Hee, agad siyang nagtungo sa resting room upang dalawin ito. Tinitigan niya ang babaeng kamakailan lamang ay niyakap at binuhat siya at lumapit habang tila natatakot. Biglang dumilat si Son Hee at napaupo. Dahil doon, ang unang halik na ininatan ni Woo Jin sa loob ng 35 taon ay aksidenteng nakuha ni Son Hee, dahilan upang magtaka at matakot ang lalaki at tumakbo palayo. Ang babaeng nakilala bilang tagapagligtas ng chairman ay pinayagang umuwi upang makapagpahinga. Sa labis na tuwa, palihim siyang sumayaw at nagdiwang, ngunit nahuli siya ni Woo Jin sa CCTV camera. Iniisip ni Woo Jin na ang kanyang kalinisan na ininatan niya sa loob ng 35 taon ay nakuha ng ganitong klaseng babae. Kaya labis siyang nagsisi at sinasabing panaginip lang iyon. Pagkababa ng eroplano, agad tumawag si Son Hee sa kanyang anak upang ipaalam na ligtas siya. Samantala, ang anak ng chairman na si Taeyang ay nasa eroplano pauwi at tuwang-tuwa sa ideya ng pang-aasar sa kanyang ama. Ngunit bigla na lang may tumama sa batok niya, ang kanyang ama pala, na nabatid ang plano niya at sinundan siya. Sa galit, tinadyakan siya ng chairman pababa sa economy class upang maranasan niya ang totoong buhay. Habang umiiyak si Taeyang at tinatawag ang kanyang ina, napansin niya ang maganda at maamong si Son Hee. Agad siyang nagbago ng mood at nagsimulang mag-flirt. Ngunit habang umiinom siya ng tubig, biglang lumitaw ang kanyang ama, dahilan upang halos himatayin siya sa takot. Samantala, sa bahay, galit na galit ang biyenan dahil hindi pa umuwi si Son Hee buong magdamag. Sinermunan niya ito dahil sa pagiging iresponsable. Nang makita niyang walang pakialam ang kanyang anak, galit niyang tinaas ang kamay upang sampalin ito. Ngunit nang mapansin ang kulay ng buhok ng kanyang anak, hindi na niya napigilan ang sarili at nagtungo sa bahay ng mga magulang ni Son Hee upang kumprontahin sila. Sa harap ng lahat, sinabi niyang ang hindi pag-uwi ng manugang ay patunay na may ibang lalaki ito. Hindi na nakapagtimpi ang ina ni Son Hee sa paninira sa dangal ng kanyang anak, kaya hinila niya ang buhok ng biyenan at nagkagulo ang dalawa sa suntukan. Pagkatapos ng biyahe, dali-daling umuwi si Son Hee. Pagpasok pa lang niya sa bahay, tinisod siya ng biyenan at pinilit siyang lumuhod upang umamin kung saan siya nagpunta. Dahil walang ibang maisip, nagsinungaling si Son Hee at sinabing tumakas ang isang investor dala ang pera kaya siya nagpunta upang mansingil. Siyempre, hindi naniwala ang biyenan at bumulong sa anak, mula nang magpakasal kayo, hindi pa siya nagme-makeup. Pero ngayon, ganito na siya manamit? Malinaw na may kakaiba. Kinagabihan, may tumawag sa telepono ng nakababatang kapatid. Narinig niya ang isang lalaking nagsasabing gusto nitong saktan ang kanyang ate, kaya agad niyang binaba ang tawag. Naalala niya ang sugat ni Son Hee at pinaghinalaan niyang ito ang may kagagawan. Kinabukasan, matapos dalawin ni Son Hee at ng kanilang ina si Do-hee, nagtungo sila sa apartment nito, ngunit laking gulat nila nang makita nilang walang laman ang buong bahay. Sa sandaling iyon, tumawag ang isa sa mga katrabaho at sinabing ang lahat ng gamit ay dinala sa bahay ni Woo Jin. Yun pala ay dahil sa pag-aalala ng ina ni Woo Jin sa kawalan ng asawa ng anak niya, pinaarkilahan niya ng murang halaga ang lahat ng kwarto sa kanilang villa para sa mga single na flight attendant. Pinilit pa ng chairman ang anak na doon tumira upang mabantayan ang mga ito.
Noong una, ayaw ni Woojin, ngunit nang makita ni Taeyang si Sunhee, agad siyang nagpasalamat sa Diyos. Pagkaraang malaman na si Doohee ay dating reyna ng nightclub, ginawang parang party bar ni Taeyang ang sala ni Woojin, may tugtugin, mamahaling alak, dekorasyon, at mga laro. Inimbitahan niya si Sunhee sa party ngunit sa halip, napagalitan siya nito. Itinuturing ni Taeyang ang sarili bilang romantiko at inisip niyang nagkukunwari lamang si Sunhee na tumatanggi para habulin siya. Ang pesting babaeng iyon ay talagang kaakit-akit. Gayunman, si Woojin, na sanay ng mamuhay mag-isa, ay hindi matiis ang ingay, kaya pinutol niya ang kuryente gamit ang security system at inutusan silang lahat na lumayas. Ginaya ni Sunhee ang kalupitan ng kanyang nakababatang kapatid at sumagot ng diretsyo na nagpatahimik kay Woojin. Agad na nag-alsa ng sigawan at tuwa ang buong silid. Naalala ni Sunhee ang huling beses na napagkamalan siyang ang kanyang kapatid at tinakot mula sa likuran. Naalala rin niya ang sinabi ng kapatid na isa raw iyon sa mga dati nitong kasintahan. Binuksan niya ang cellphone ng kapatid at nadiskubre niyang may mahigit 800 kontak ng mga lalaki. Wala siyang nagawa kundi magpadala ng sabayang mensahe na nagsasabing pumunta sila sa harap ng bahay para kunin ang gusto nila. Dahil dito, ilang matatangkad at malalaking lalaki ang dumating, nag-away at nagselos. Nabunyag sa harap ng lahat ang pagkakakilanlan ng kanyang kapatid bilang reyna ng mga manliligaw. Ang mayamang tagapagmana ay tinuruan ng leksyon ng isang kapwa preso. Sunod-sunod na sampal ang natanggap niya na labis namang ikinatuwa ng iba. Kakaiba, hindi siya nagalit kundi tumawa pa nga. Inanunsyo rin ng kumpanya na tinanggal na siya sa lahat ng posisyon at wala nang ibibigay na suporta. Di nagtagal, lumabas sa balita na siya ay binugbog, ngunit hindi siya nagsampa ng kaso. Dahil sa kanyang pagsisisi at sa tulong ng grupo ng mga abogado na naghanda ng mga dokumento para mapagaan ang kanyang parusa, nakamit niya ang mas magaan na hatol. Ngunit pag-uwi niya, lumabas ang kanyang tunay na kulay. Lumitaw na ang lahat ay isang plano na inihanda ng kanyang asawa. Dahil nananatiling kumatos ang kanyang nakababatang kapatid, kinailangan ni Sunhee na mag-leave ng matagal. Ngunit sinabi sa kanya na mawawala ang pagkakataon niyang ma-promote, kaya't isinuko niya ito. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng 2 araw, isang gabing flight assignment. Upang maitago ito sa pamilya, bumili siya ng 2 tiket para sa isang hot spring trip upang ipadala roon ang asawa at biyenan. Ngunit naniwala ang biyenan na may itinatago si Sunhee, kaya pumayag lamang ito sa ibabaw ng kasinungalingan. Kinabukasan, matapos ihatid ang anak sa school bus, nagtungo si Sunhee sa inuupahang apartment na pinagsasaluhaan nila. Pagkakita sa magulong bahay, hindi mapigilan ni Sunhee bilang isang ilaw ng tahanan na maglinis hanggang sa naging sobrang linis ang lugar. Bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto. Dahil alam niyang hindi kailanman naglilinis ang kapatid, dali-dali siyang nagtago sa banyo upang hindi mahuli. Pagkapasok ni Woojin, inakala niyang ang flight attendant ang bumalik at naglinis, kaya pinuri niya ito. Pagkatapos, pumasok siya sa banyo, hinubad ang mga damit at handa ng maligo nang biglang sumigaw ng sunod-sunod si Sunhee sa takot. Nahihiya niyang sinabi na tinitignan lang niya kung may mainit na tubig, saka mabilis na tumakbo palabas. Paglabas ni Woojin, nasalubong niya ang mga pulis na may hinahanap. Inaresto nila si Taeyang dahil sa panlilinlang at paglustay ng pera sa pamamagitan ng pamimiki ng pagkakakilanlan. Lumabas na natuklasan ng chairman na nagnanakaw ang kanyang anak at siya mismo ang nagsumbong sa pulisya upang matuto ito ng leksyon sa buhay. Pati isang taong sanay sa kalye ay inupahan ng kanyang ama upang turuan siya kung paano mabuhay. Pagkatapos siyang piyansahan ng ama, taimtim niyang sinabi na magiging mabuting anak na siya at susundin ang kanyang ama. Samantala, narinig ni Sunhee mula sa kanyang kasamahan na gusto raw ng kanyang nakababatang kapatid si Woojin at nakita pa niya ang isang video sa cellphone ng kapatid na palihim na nagre-record kay Woojin. Nagsimula siyang maalala ang lahat ng kakaibang pangyayari kamakailan na may kinalaman kay Woojin. Ipinakita niya kay Woojin ang grupo ng mga gwardyang nakapalibot sa kanya at naramdaman ni Sunhee na nasira niya ang imahe ng kanyang kapatid. Pagdating nila sa venue, sinabi ng mga babaeng flight attendant na gusto nilang mag-clubbing, ngunit mas pinili ni Sunhee na dumalo sa tea tasting event na inorganisa ng kumpanya. Nagkataon naman na pumunta rin si Woojin na hindi rin sanay makisalamuha sa mga babae. Inakala ng tea master na magkasintahan silang dalawa at pinatikim sa isa't isa ng kanilang tsaa bago siya umalis matapos magbigay ng basbas. Sa sandaling iyon, tumawag ang ina ni Woojin sa kanyang cellphone. Tinanong siya ng ina kung may nagustuhan ba siyang flight attendant. Nataranta siya at nabuhusan ng tsaa ang sarili. Agad siyang tinulungan ni Sunhee na patuyuin ang suot niya, ngunit inakala ni Woojin na inaakit siya nito. Hinawakan niya ang kamay ni Sunhee at buong tapang na tinanggihan ito. Eksaktong sandaling iyon, nag-video call ang biyenan ni Sunhee. Sa gulat, aksidenteng nasagot niya ang tawag, kaya nakita ng biyenan at hipag si Woojin na nagsasalita sa background. Napansin ng hipag na pareho silang nakasuot ng bathrobe at mabilis na kumuha ng screenshot. Samantala, ang walang silbing asawa ni Sunhee, na 7 taon ng kasal, ay ginugol ang mga araw sa sarili niyang bisyo, hindi kailanman nagtrabaho, at lubusang umasa sa asawa upang tustusan ang buong pamilya. Sa wakas, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagpunta siya sa isang job interview, ngunit hindi pa rin niya isinuko ang layuning huwag magsikap. Pag-uwi niya, sinabi ng kanyang ina at kapatid na may nangyaring masama sa kanyang asawa, at bigla siyang napaiyak na parang bata. Samantala, nakaupo si Sunhee sa eroplano pauwi. Habang nagdadala siya ng kape kay Woojin, tinawag siya upang asikasuhin ang isang emergency. Lumabas na isang matandang pasahero ang nahilo at nagsuka, na nagdulot ng hindi kanais-nais na amoy at nagtakbuhan ang mga pasahero sa paligid.
Dapat ay ibang flight attendant ang inatasan ni Son Hee, ngunit siya mismo ang kumilos, bagay na ikinagulat ni Woo Jin at ng iba pa. Paglapag ng eroplano, maingat niyang tinulungan ang matanda na magpalit ng sapatos, at eksaktong nasaksihan iyon ni Woo Jin. Sa kanyang puso, nagsimulang magbago ang pananaw ni Woo Jin tungkol kay Son Hee, na dati akala niya ay malamig at arogante. Pagkatapos, nagtungo si Son Hee sa parking area upang makipagkita sa isang misteryosong taong nakatakda niyang makausap, ngunit bigla siyang niyakap ng mahigpit mula sa likuran ng isang matandang lalaki. Agad niyang tinrabaho ng defensive move at natalo ito. Ngunit lumabas na isa pala itong mataas na opisyal na nanliligaw sa kanya. Dahil dito, nabulabog ang misteryosong taong dapat niyang makausap at agad itong tumakas. Hinabol siya ni Son Hee hanggang sa loob ng sasakyan at nakipagbuno, ngunit nasipa siya palabas ng lalaki. Dahil sa pagmamadali, mabilis niyang kinuha ang dashcam. Pagbalik niya sa apartment, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang anak na babae. Nang malaman niyang may nangyaring masama sa bahay, sinabihan siyang umuwi kaagad. Pagdating niya, hinarap siya ng biyenan at hipag na nagtatanong kung bakit siya kasama ng ibang lalaki sa gitna ng gabi. Wala siyang nagawa kundi ipaliwanag na ang may-ari ng bahay kung saan siya nagtatrabaho bilang yaya ay minomonitor lamang ang kanyang trabaho. Bagaman maraming butas sa kanyang paliwanag, pinili ng biyenan na paniwalaan siya at sinabihan siyang pumasok sa kwarto upang ipaliwanag ng maayos sa kanyang asawa. Agad namang umiyak ng todo ang walang kwentang asawa upang makuha ang simpatsya. Muli na namang natalo si Son Hee sa kanyang pag-arte. Samantala, sinamantala ng hipag ang pagkakataon upang mag-install ng tracking software sa cellphone ni Son Hee. Kinabukasan, si Taeyang na bagong piyansa lamang, ay pinutulan ng pinansyal na suporta ng kanyang ama. Lupaypay at gusgusin siyang naglakad pa uwi mula sa presinto, ngunit napagkamalan siya ng mga babaeng flight attendant na isang scammer at muntik ng paalisin. Si Son Hee, na puno ng awa, biglang nagpalit sa witch mode at pinagalitan ang kanyang mga kasamahan dahil sa pagiging malamig nila at inutusan si Taeyang na manatili. Naguluhan ang mga kasamahan niya sa kanyang biglang kabaitan, mula kailan pa ang malamig na bruha ay marunong tumulong sa iba. Nilapitan ni Taeyang si Son Hee upang magpasalamat at nadatnan niyang pinapanood nito ang naitalang video. Tinulungan niya itong i-trace ang numero ng telepono mula sa kotse. Tinawagan ni Son Hee ang misteryosong lalaki upang magbigay ng babala, ngunit binabaan lang siya ng tawag. Paglabas niya upang tumawag sa pulis, hindi pa siya nakakatapos ng dalawang pangungusap nang bigla siyang pigilan ng misteryosong lalaki at hinila sa isang tabi. Eksaktong bumalik si Woo Jin mula sa pagjo-jogging at nakita sila. Sa unay inakala niyang naglalambingan lamang ang dalawa sa maagang oras ng umaga. Ngunit nang lumapit siya, napansin niyang pinipigilan si Son Hee. Nang sigawan ni Woo Jin ang tama na. Ang lalaki, sinubukan itong lumaban, ngunit agad siyang pinabagsak ni Woo Jin gamit ang isang shoulder throw. Dinala nila ang lalaki sa presinto at inakala ni Son Hee na natapos na ang usapin tungkol sa pananakit sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit laking gulat niya nang dumating ang isang mataas na opisyal ng kumpanya upang ipaliwanag na ang misteryosong lalaki ay empleyado rin ng airline at na isa lamang daw itong misunderstanding dahil sa pagtatalo. Hinila niya si Son Hee sa isang tabi upang kausapin, sinabing ibibigay niya ang bahagi ng pera para sa kanya. Kung gagawin daw nilang transaksyon ang nangyari, lahat sila ay madadamay. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Son Hee ang sitwasyon. Pagbalik niya sa kanyang silid sa bahay, napansin niyang may dagdag na maleta sa ibabaw ng kama. Binuksan niya ito at nakita niyang puno ito ng pera. Ang babae, na maayos ng nakapambahay, ay nakatanggap ng mensahe. Kahit alas 3 na ng madaling araw, kinailangan pa rin niyang mag-ayos, mag-makeup, at lumabas para sa isang pagpupulong. Si Doohee, na bagong pasok pa lamang sa trabaho, ay hindi pinapansin ng kanyang mga kasamahan at napilitan siyang gumamit ng taktika upang makasabay sa mga pinakabagong galaw ng mga leader. Gumagawa siya ng mga problema upang siya rin ang makahanap ng solusyon. Dahil dito, mabilis siyang umangat sa kanyang karera, ngunit kalaunan ay naging tau-tauhan lamang ng tagapagmanang babae. Si Tairi, na bagong labas mula sa bilangguan at masama ang loob, ay hinanap si Doohee. Walang sabi-sabing sinampal muna niya si Son Hee bilang pampainit. Lubos na nabigla si Son Hee. Sinabihan siya ng pinuno ng departamento na lumuhod agad at humingi ng tawad, at inutusan siyang kunin ang resignation letter ng flight attendant na naging dahilan ng pagkakakulong ni Tairi. Kung hindi, siya raw ay ibabaon sa lamig. Sa sandaling iyon, naramdaman din ng nakatatandang kapatid ang pait na nararanasan ng nakababatang kapatid sa trabaho. Samantala, nagpunta naman ang biyenan at hipag ni Son Hee sa kanyang walang kwentang asawa at sinabi rito na natunton nila ang lokasyon ni Son Hee. Nasa isang mamahaling club daw ito, tiyak na nakikipagsayawan sa ibang lalaki. Dinala pa nila ang mga kamag-anak upang patunayan ito. Samantala, nakabalik na si Son Hee sa inuupahang apartment nang biglang tumunog ang doorbell. Nakita ni Woo Jin ang ekspresyon ni Son Hee habang papunta ito sa pinto at, inakalang bisita niya, siya na mismo ang nagbukas. Gaya ng bagyong dumaan, sumugod sa loob ang biyenan at iba pa, at bumungad sa kanila si Woo Jin na hindi pa maayos ang suot. Galit at kahiyahiyang tumama ang kamaong parang kulog ng walang kwentang asawa kay Woo Jin, dahilan upang ito'y bumagsak. Agad namang lumapit ang biyenan at hinila ng malakas ang buhok ni Son Hee, habang ang hipag ay nagtanggal ng alahas at sinimulang bugbugin siya sa mukha. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may naisip si Son Hee, ina-activate niya ang kanyang witch mode at sumigaw ng ubod lakas na halos ikamatay sa takot ng lahat. Hindi sila makapaniwalang ang dating mahinahon at mabait na ate ay may ganoong tapang at presensya. Hinila ni Son Hee si Woo Jin at sinabi sa lahat na magkasintahan silang dalawa.
Nang magtangkang magpaliwanag si Woo Jin, mabilis na sinabi ni Son Hee, butas ang pantalon mo sa likod. Magpalit ka muna sa kwarto upang mapaalis ito. Pagkatapos ay nakipagtalo siya sa lahat at pinaalis silang lahat. Tanging ang kanyang ina, na tahimik na nakamasid sa likuran, ang nakaunawa sa tunay na nangyayari. Agad pumasok si Son Hee sa kanyang silid upang magpalit ng damit, habang si Woo Jin, matapos magpalit ng pantalon, ay nagtungo upang harapin si Son Hee. Sa gulat at takot, wala nang nagawa si Son Hee kundi tumalon palabas ng bintana at magpanggap na nag-ayos ng basura sa collection station. Nakita siya ng pamilya ng asawa at inakalang nagkamali sila sa pag-aakusa kay Son Hee. Sa sandaling iyon, lumapit ang ina ni Son Hee at sinabi na siya na ang bahala sa tatlo at hindi na niya hahayaang pahirapan pa nila ang kanyang anak na siyang nagtulak sa kanila upang magtaka sa takot. Magkasamang pumunta sa ospital ang mag-ina. Doon, tuluyan nang nailabas ni Son Hee ang lahat ng sama ng loob na kanyang tiniis sa loob ng maraming taon sa bahay ng asawa sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang kanyang nakababatang kapatid. Ipinaabot ng ina ang kanyang buong suporta sa desisyon ng anak na ipagpatuloy ito. Kaya't sinamantala ni Son Hee ang pagkakataon, sa pagkakakilanlan ng kapatid, tinawagan niya ang walang kwentang asawa at binantaan itong magbabayad ang pamilya ng biyenan sa pagpapahirap nila sa kanyang kapatid. Ang ginawa ni Son Hee ay labis na nagpatakot sa kanila. Kinabukasan, naghanda sila ng masaganang almusal para sa hipag, naglaba at humingi ng tawad kay Son Hee. Bumalik si Son Hee sa inuupahang apartment dala ang maruming pera, balak niya itong isuko sa ethics committee ng kumpanya upang i-report ang katiwalian. Sa sandaling iyon, nasalubong niya si Woo Jin. Tinanong siya nito kung bakit niya sinabi sa lahat na magkasintahan sila. Nang maalala ni Son Hee na talagang nagustuhan ng kanyang totoong kapatid si Woo Jin, napilitan siyang umamin. Totoo, gusto talaga kita. Ang 35 taong gulang na binatang si Woo Jin, na unang beses nakatanggap ng pag-amin, ay hindi tumanggi, ngunit nagpakita lamang ng litong ekspresyon at tinanong kung totoo ba ito. Maging si Son Hee ay nagbigay pa ng mga ebidensya upang patunayan ito. Nang mapansin niyang papalapit sa delikadong lugar si Woo Jin, mabilis niya itong hinila sa likuran. Ang simpleng kilos na yon ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Woo Jin. Nang makita niya ang taos-pusong tingin ni Son Hee, hindi niya ito makayang tignan at umiwas na lamang. Sa sandaling iyon, naalala ni Son Hee ang mahalagang bagay tungkol sa kanyang kapatid at dali-daling umalis, naiwan si Woo Jin na naguguluhan, binabalikan sa isip ang mga sandaling magkasama sila. Hindi niya namalayang si Son Hee ay nag-iwan ng malalim na baka sa kanyang puso, at ngayon ay tila naguguluhan na siya sa nararamdaman. Samantala, nagtungo si Son Hee upang makipagkita sa isang senior executive upang i-report ang tungkol sa maruming pera. Ang executive na ito ay siya palang asawa ni Tae-ri, ang head department na si Chae Sung-min. Pagkatapos ipresenta ni Son Hee ang lahat, agad siyang umalis. Lumitaw din doon ang direktor na minsang nakausap niya sa presinto. Lumabas na si department head Chae Sung-min pala ang may pakana ng lahat. Pagbaba ni Son Hee, nasalubong niya si Tae-ri. Inutusan siya ni Tae-ri na isumite ang resignation letter ng flight attendant na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, tumanggi si Son Hee na sundin ang utos. Sa sobrang galit ni Tae-ri, natawa na lang siya ng malakas. Nang akmang gagamit na ito ng dahas, biglang sumigaw mula sa likuran si Taeyang. Paparating na ang chairman. Dahil dito, nakaiwas si Son Hee sa panganib. Nilapitan siya ni Taeyang matapos nito at sinabing nais niya siyang ayain magkape. Nang ilabas nitong mahiyain ang 3,000 won, iniabot ni Son Hee ang 10,000 sa kanya at sinabihan siyang magtipid, saka umalis. Lubhang naantig ang mayamang binata sa kabaitan niya at agad na tinawagan ng ama, sinabing desidido na siyang sundan ang yapak nito at pamunuan ang kumpanya. Nang marinig ng chairman na ang dahilan ng pagbabago ng anak ay dahil sa isang babae, napabuntong hinina na lamang siya. Lagi talagang may taong kayang pasunurin ang matitigas ang ulo. Kinabukasan, nagtungo ang biyenan ni Son Hee dala ang mga regalo upang humingi ng tawad kay Woo Jin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, doon niya nakilala ang ina ni Woo Jin. Sa sandaling iyon, nais din ng ina ni Woo Jin na alamin ang pinagmulan ng pamilya ng magiging manugang niya. Ikinuwento naman ng biyenan ni Son Hee sa anak ang tungkol sa relasyon nina Woo Jin at Son Hee, at sinabi niyang gusto niyang ipagtanggol si Son Hee dahil sa lahat ng isinakripisyo nito para sa kapatid sa loob ng mahabang panahon. Dahil dito, hinanap ng walang kwentang asawa si Woo Jin upang kausapin ito at magreklamo na dahil sa paglalasing ng hipag niya, napipilitan tuloy ang sariling asawa niyang magtrabaho. Sinabihan niya si Woo Jin na bilang lalaki, dapat daw ay marunong itong kontrolin ang babae nito. Ngunit sa halip na ipaliwanag ni Woo Jin ang tunay na relasyon nila, ipinagtanggol pa niya si Son Hee, at sinabi na kung hindi ito kontento, maaari naman silang magharap at maglaban. Nang makita ng walang kwentang asawa ang matipunong pangangatawan ni Woo Jin, bigla siyang naduwag at nakaramdam ng matinding kahihiyan. Dahil dito, nagtungo siya sa restaurant ng kaibigan upang magpakalasing at ilabas ang sama ng loob. Habang lasing na lasing, naglabas siya ng hinanakit sa waitress. Si Dong, na nakarinig sa kanya, ay nakaramdam din ng sama ng loob dahil madalas siyang maliitin ng iba dahil sa kanyang pangangatawan. Sa hindi inaasahang sandali, biglang lumapit si Chondae at niyakap siya ng mahigpit. Nabigla si Dong sa biglang pagpapakita ng lambing ngunit agad din siyang tumugon. Pagkatapos nito, binigyan ni Dong si Chondae ng isang black card at sinabing gamitin niya ito anumang gusto niya. Lumabas na mayamang lalaki pala ang kanyang amain. Dahil galit siya sa kanyang ina, matagal na niyang hindi ginamit ang card na yon. Nagpasalamat si Chondae at agad na bumili ng sandamakmak na mamahaling gamit para sa pamilya.
Nang makita ng biyanan ang tag ng presyo na 580,000 won, napaisip siyang mas mabuting ibalik na lang ito ng palihim at ipunin para sa anak. Ngunit nang pumunta siya upang isauli ito, sinabihan siyang tanging si Dong bilang may-ari ng card ang maaaring magbalik. Kaya nagtungo siya sa restaurant kung saan nagtatrabaho ang kanyang manugang upang magtanong. Pagdating niya roon, napansin niya ang name tag ng waitress, si Dong pala, ang mismong hinahanap niya. Dahil sa yaman ng pamilya nito at tulong ng kapatid ng manugang, biglang naging boss si Dong at ngayon ay pinaglilingkuran pa sa bahay. Samantala, si Chondae, na nawalan ng respeto sa pamilya, ay nagreklamo kay Dong. Nang makita niyang lasing ito at desperado para sa pagkilala ng asawa, galit na kinuha ni Dong ang telepono ni Chondae at tinawagan si Sunhee, sabay sigaw ng sermon. May mabuting asawa ka pero hindi mo marunong pahalagahan. Nabigla at naguluhan si Sunhee, kaya tinawagan niya ang biyanan at hipag upang hanapin ito. Samantala, sinubukan ding tawagan ng dating kasintahan ni Chondae ang lalaki, ngunit hindi ito makontak. Nang tingnan niya ang surveillance footage, nakita niyang yakap ni Chondae si Dong. Naggitngit si Minsu, ang babaeng may-ari ng restaurant, at agad na nagtungo roon. Pagpasok pa lang niya, sumunod na rin sina Sunhee at ang iba. Sa sandaling pumasok si Minsu, agad niyang sinapak at sinipa si Chondae habang sumisigaw. 10 taon ng relasyon natin, mas mababa pa pala kaysa sa 1 toneladang laman ni Dong. Sa nasaksihan niyang eksena, labis ang galit ni Sunhee kaya nawalan siya ng malay sa lugar mismo. Agad siyang nilapitan ng kanyang ina, at nang makita ang pagpapahiya sa anak, sumugod ito at nakipagsabayan sa dalawa ng hindi nagpadaig. Nang makita ng biyanan ang sitwasyon, dali-dali niyang hinila palayo ang anak mula sa gulo. Pag-uwi nila, patuloy si Sunhee sa paglilinis ng bahay upang manhidin ang sarili. Napansin ng kanyang ina na parang lutang itong nagtatrabaho, kaya sinabi niyang bumalik na lang ito sa kumpanya at magtrabaho muli. Sa kasamaang palad, pagdating ni Sunhee sa opisina, nakatanggap siya ng abiso ng pagtanggal. Alam niyang si Tae-ri ang may pakana nito bilang paghihiganti. Pinuntahan ni Sunhee si Tae-ri at nakiusap na hayaang makapagpatuloy siyang lumipad bilang flight attendant. Hindi pa man siya natatapos magsalita, sinampal na siya ni Tae-ri upang patahimikin. Nang muling magtangkang manakit si Tae-ri, dumating si Woo-jin sa tamang oras upang pigilan siya. Ipinahayag ni Woo-jin na si Sunhee ay kanyang fiancé, at sinabi niyang isasama niya ito sa bagong departamento ng kumpanya kung saan siya ang mamumuno. Pinagsabihan niya si Tae-ri na huwag nang pahirapan pa si Sunhee. Nag-udyok ito ng matinding selos kay Tae-ri. Lumabas na matagal na pala silang magkakilala ni Woo-jin mula pagkabata, at matagal na rin siyang may gusto rito, ngunit tinanggihan siya noon ni Woo-jin dahil ayaw raw nitong lumapit sa mga babae. Kinabukasan, bumalik si Sunhee sa kumpanya upang iligpit ang kanyang mga gamit. Habang palabas na siya, sinadyang ipitin at patumbahin siya ng kanyang mga dating kasamahan. Lahat ay malamig na tumingin at walang sinumang tumulong. Sa sandaling yon, dumating si Woo-jin, tinulungan siyang mag-empake, at hayagang inimbitahan si Sunhee na maging chief flight attendant ng pangunahing eroplano ng bagong departamento. Pagkatapos nito, isinama niya si Sunhee sa rooftop, ang parehong lugar kung saan unang nagtapat si Sunhee sa kanya. Doon, napagtanto na ni Woo-jin ang tunay niyang nararamdaman. Siya mismo ang nagtapat kay Sunhee at ipinahayag ang kanyang pagmamahal. Habang naglalakad sila sa kalye, tumingin si Sunhee sa salamin at nagpasya na baguhin ang sarili, matutunan ang katatagan ng kanyang nakababatang kapatid at huwag nang maging mahina. Nang tuluyang nagbago ang kanyang ugali, pinuntahan niya ang kontratistang nanloko sa kanya noon. Sa sobrang tapang ni Sunhee, natakot ang babae at napaihi sa takot. Nang makita nitong seryoso si Sunhee at tatawag talaga ng pulis, agad niyang ibinalik ang pera. Kinagabihan, sa inuupahang apartment, hindi makatulog si Sunhee habang naaalala ang mga pangyayari noong gabing iyon. Sa galit, kumuha siya ng kutsilyo sa kusina at sinimulang hasain ito. Nakarinig ng kakaibang tunog si Woo-jin, kaya lumabas at nakita ang nakakatakot na eksena. Nang mahuli, palusot ni Sunhee ay nag-e-exercise lang daw siya. Kinabukasan, inimbitahan siya ni Woo-jin na kumain sa labas. Lumabas na inakala niyang ang paghasa ni Sunhee ng kutsilyo kagabi ay dahil sa kanya, na matapos siyang mag-confess, hindi raw siya gumawa ng hakbang para ipakita ang kanyang katapatan. Kaya sinadya niyang ayain ito bilang paghingi ng tawad. Nang makita ni Sunhee ang gintong baso ng alak, saglit siyang natigilan. Naalala niya ang tagpong nag-inuman ng kanyang walang kwentang asawa at si Dong mula sa bibig ng isa patungo sa bibig ng isa pa. Nanginig ang kanyang kamay at sa di sinasadyang pagkilos, nabasag niya ang baso ng alak. Hindi mapakali si Sunhee kaya gumawa siya ng dahilan upang umalis muna. Agad siyang hinabol ni Woo-jin ngunit pinigilan siya ng tusong kasamahan ni Sunhee sa inuupahang bahay. Sinabi nito kay Woo-jin na ang mga kakaibang kilos ni Sunhee kamakailan ay dahil nagdurusa siya sa amnesia. Lumabas na ang kasamahan niyang si Chujin ay palihim na kumukuha ng mga sideline na trabaho nang hindi alam ng kumpanya. Nahuli siya ni Department Head Chae Sung-min at tinakot na paikutin at itaboy si Sunhee. Kinabukasan, habang nagsasanay para sa shooting ng isang commercial, napansin nilang palihim na nag-ensayo si Sunhee ng pagbukas at pagsara ng emergency door sa pamamagitan ng video. Nakita ito ni Woo-jin at napansin niyang tila nakalimutan pa ni Sunhee ang mga pangunahing kasanayan sa trabaho. Lalo siyang naniwala na may amnesia nga ito. Nang magsimula ang opisyal na pagkuha ng video, hindi pa rin mabuksan ni Sunhee ang emergency door. Sa takot na mapahiya ito, humiling si Woo-jin ng break. Tahimik niyang hinawakan ang kamay ni Sunhee at tinuruan ito ng dahan-dahan. Ang banayad at malapit na paghawak ni Woo-jin ay nagdulot ng kakaibang damdamin kay Sunhee.
Pag-uwi nila, naghanda pa si Woojin ng mga pagkaing pampatalas ng isipan para kay Son-hee at ginamit ang dahilan ng paglalaro upang sanayin ang isip nito. Dahil sa husay ni Son-hee sa laro, inakala ni Woojin na pinag-aralan na nito ang mga paraan upang maiwasan ang amnesia. Sa ikatlong araw, nakatanggap si Son-hee ng abiso para sa medical check-up. Siya lang ang tanging empleyado sa kumpanya na kailangang sumailalim dito. Bagaman hindi niya maintindihan kung bakit, tinapos pa rin niya ang pagsusuri. Samantala, si Tairi ay nagkukunwaring gumagawa ng mga gawaing kawanggawa upang maibalik ang kanyang imahe. Dahil hindi siya sinuportahan ng kanyang ama, bumalik siya sa kumpanya at lihim na nakipagsabuatan sa kanyang asawa upang saktan ang ama at agawin ang posisyon bilang chairman. Peke nilang ginawa ang mga ebidensyang nagpapakita na ginamit ng chairman ang lihim na pondo upang suportahan ang proyekto ng pangunahing eroplano na ngayoy iniimbestigahan. Nagpanggap pa ang manugang na parang walang malay na nagmungkahi na umalis muna sa bansa ang chairman upang makaiwas sa gulo. Bago umalis, binisita ng chairman ang kanyang anak na sumasailalim sa espesyal na pagsasanay bilang paghahanda sa pamumuno. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito pinagalitan kundi hinikayat at binigyan ng lakas ng loob. Pinuntahan din niya si Woojin at hiniling dito na alagaan ng mabuti ang dalawang magkapatid habang wala siya. Nang maglaon, tumawag si Tairi kay Woojin, ginagamit ang sitwasyon ng kanyang ama bilang dahilan. Nagkunwari siyang sugatan ang damdamin at inanyayahan si Woojin na magkita, sinasadya niyang akitin ito. Samantala, pinapanood ni Department Head Chae Sung-min ang eksena sa surveillance monitor at bastos na napatawa. Kinabukasan, nagdaos ng agarang pagpupulong ang board ng kumpanya. Nailuklok na ng mag-asawa ang kanilang mga tao at naitalaga bilang chairman at vice chairman. Samantala, nagpunta si Chu Jin sa ospital na nagpapanggap bilang si Son-hee upang kunin ang resulta ng medical check-up. Sa kasamaang palad, nasalubong niya mismo si Son-hee. Lumabas na si Chu Jin din pala ang nagparehistro sa pangalan ni Son-hee para sa medical exam. Noon lamang naunawaan ni Son-hee na si Chu Jin ay matagal nang nagbabalak na palayasin siya at palitan bilang kinatawan ng kumpanya. Pagbalik ni Son-hee sa opisina upang hanapin ang dating medical report ng kanyang kapatid, dumating si Tairi na may itsurang tagumpay at binalaan siyang lumayo kay Woojin. Idinagdag pa niya na sisirain niya mismo ang proyekto ng pangunahing eroplano. Lito si Son-hee habang pauwi upang bisitahin ang kanyang anak na babae. Sa ibaba ng gusali, nasalubong niya ang kanyang malupit na asawa na nakaluhod sa kalsada, mukhang palaboy. Nakakaawang tingnan at gaya ng inaasahan, nadala si Son-hee ng awa nang makita ito. Pagkabuhat niya sa kanya, bigla itong tumayo na parang walang nangyari. Sinabihan niya itong umuwi na muna, ngunit kahit tumatanggi ang bibig nito, kusa pa rin itong dinala ang bag ni Son-hee at sumama pa uwi. Pagdating nila sa bahay, sinabon siya ng biyenan dahil sa mga nangyari. Lumuhod si Chondae habang umiiyak, sinasabing hindi kayang mawala ng kanilang anak ang ama nito. Nang makita ni Son-hee ang mga mata niyang puno ng luha, lumambot din ang puso niya. Pumasok silang mag-asawa sa kwarto. Ipinaliwanag ni Chondae na yon lang ang unang beses na nagkamali siya. Pagkatapos niyang magsalita, nagsuot siya ng wig at nagbihis bilang payaso, saka inilabas ang isang barya. Noon pala, dati siyang nagtatrabaho bilang payaso at doon niya unang nakilala si Son-hee. Ang baryang iyon na 100 won ang naging simbolo ng kanilang pagkakakilala. Sa huli, alang-alang sa kanilang anak, pinili pa rin ni Son-hee na patawarin siya. Pinuntahan niya ang kanyang ina upang humingi ng tawad, sinasabing kahit gaano siya kamukha ng kanyang nakababatang kapatid, siya pa rin ay isang malambot ang puso at hangal na babae. Samantala, ang hipag ni Son-hee ay kabilang sa parehong batch ng mga bagong flight attendant kasama si Taeyang. Ginamit ng biyenan ang koneksyon nito kay Doohee upang maipasok ang anak sa central apartment. Nang malaman ni Taeyang na kamag-anak pala siya ni Doohee, agad niya itong nilapitan at nakipagkaibigan at natuklasan niyang may kakambal pala si Doohee. Kinabukasan, ginamit ni Taeyang ang kanyang koneksyon upang makuha ang personal file ni Doohee mula sa kumpanya, ngunit ayon doon, nag-iisa lang siyang anak. Lalong nagduda si Taeyang at gusto niyang patunayan ang katotohanan. Hiniling niya sa hipag ni Son-hee na dalhin siya sa bathhouse kung saan nagtatrabaho ang ina ni Son-hee upang makita mismo ang mukha ng kakambal. Labis itong ikinagulat ni Taeyang, magkamukha talaga ang dalawang magkapatid. Gusto na niyang tanungin kung bakit nagkukunwaring si Doohee ang ate at bakit itinatago ang kanilang ugnayan. Ngunit bigla niyang nakita si Son-hee na nagmamadaling umalis, kaya sinundan niya ito hanggang sa banyo ng istasyon ng tren. Nagtago siya sa sulok ng pader habang pumapasok si Son-hee sa loob. Paglabas nito, ibang damit na ang suot niya. 2 oras siyang naghintay ngunit hindi na lumabas si Son-hee, kaya tatangkain na sana niyang tawagan ito. Ngunit bigla niyang narinig ang pagtunog ng telepono mula sa sulok ng pader. Nakita niyang sinasagot iyon ng nakatatandang kapatid ni Doohee. Diretsong tinawag ni Son-hee ang pangalan niya, dahilan upang matulala si Taeyang. Nang muling lumabas si Son-hee mula sa banyo na nakabihis bilang nakababatang kapatid, tuluyan nang nabunyag kay Taeyang ang katotohanan. Samantala, nang araw na yon, pumunta ang ina ni Son-hee upang sunduin ang kanyang apo sa eskwela at napansin niyang si Dong ay palihim na sumusunod sa bata. Lumabas na iniiwasan ni Chondae ang mga tawag ni Dong kaya sinundan ni Dong ang anak nilang babae upang matunton ang bahay nila. Ipinakita ni Dong ang resibo ng kanyang mga gastos at hinihingan siya ng bayad, kung hindi raw ay ipaabot niya ito sa asawa ni Chondae. Wala nang nagawa si Chondae kundi umuwi at nakawin ang pera ni Son-hee. Ibinigay niya kay Dong ang lahat ng ipon ng kanyang asawa at sinabing mas mabuting tapusin na nila ang kanilang ugnayan.
Nang mapagtanto ni Dong kung saan galing ang pera, tuluyan niyang nakita ang tunay na kasamaan ni Chondae. Sa mga sandaling iyon, tumawag si Minsu na umiiyak, sinasabing namatay ang kanyang asawa at kailangan niya ng tulong at pagdamay. Hindi na lumingon pa si Chondae at agad na tumakbo papunta roon, malamig na ang kanyang puso. Tinawagan ni Dong si Sunhee upang ipaalam na ninakaw ng asawa nito ang pera para ibayad sa kanya. Sinabi niyang pareho silang biktima at ayaw niyang malinlang pa si Sunhee ng ganoong klaseng lalaki. Ibinahagi rin niya na patungo si Chondae sa bahay ni Minsu upang tumulong sa burol. Pagkarinig nito, labis na nabigla si Sunhee at halos mawalan ng lakas. Nagmadali siyang pumunta sa lugar at nakita ang kanyang asawa na nagluluksa na parang kamag-anak ng namatay. Nang makita siya ni Chondae, pilit pa rin itong dinahilan na tinutulungan lamang daw niya ang isang kaibigan. Nang makita niyang inaapi si Minsu ng mga kamag-anak ng namatay, agad siyang tumalikod upang ipagtanggol ang isa pang babae, walang pakialam sa damdamin ni Sunhee. Duguan ang puso ni Sunhee sa nakita. Bumalik siya sa pagiging ang nakababatang kapatid, tuliro at sugatan, at umuwi sa apartment kung saan naghihintay si Woojin. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tahimik siyang niyakap ni Woojin at walang tinanong, isang paungusap lang ang kanyang sinabi, "Puprotektahan kita." Sumandal si Sunhee sa balikat niya at tuluyang napaiyak ng buong puso. Kinabukasan, maagang naghanda si Woojin ng almusal na puno ng pagmamahal para kay Sunhee. Ang maayos at eleganteng paraan niya ng pagluluto ay labis na hinangaan ng mga babaeng flight attendant na lalo pang nagpahanga kay Sunhee. Ngunit umalis agad si Sunhee at hindi nakita ang malasakit ni Woojin. Upang hindi maapektuhan ang karera ng kanyang kapatid, pinilit niyang magpakatatag at nagpuyat buong gabi upang gawin ang isang panukala. Libreng pamimigay ng masasarap na bento meal sa bagong ruta ng airline upang mapataas ang mga review habang binababa ang gastos sa bawat pagkain sa halagang 2,000 won lamang. Upang patunayan ang plano, personal na pumunta sina Sunhee at Woojin sa palengke upang mamili. Habang pinagmamasdan ni Woojin kung gaano kahusay si Sunhee sa pagpili at pagtawad sa mga paninda, labis siyang humanga. Ang husay niya sa paggamit ng kutsilyo ay labis na ikinamangha ni Woojin. Ang seryosong anyo ni Sunhee ay tuluyang nakaagaw ng kanyang atensyon. Pagkatapos magluto, tumikim si Woojin at walang tigil sa pagpuri. Nang itaas ni Sunhee ang 2 baso para mag-toast, biglang kinabahan si Woojin nang maalala ang diumanoy amnesia ni Sunhee kapag nalalasing, kaya agad niyang inagaw ang mga baso at ininom lahat ng laman. Akala ni Sunhee ay mahilig talaga siyang uminom, kaya tinawag niya ang banda upang sabayan ng tugtog habang pinagsasalinan siya ng alak. Kahit hindi umiinom si Woojin, napilitan siyang inumin lahat ng ibinibigay. Dahil hindi siya sanay sa alak, hindi niya napigilang mabanggit na hindi naman siya nagmamalasakit sa kondisyon ni Sunhee. Ang mahalaga sa kanya ay ang kabutihan ng puso nito. Labis itong nakaantig sa damdamin ni Sunhee, at sa wakas ay naramdaman niyang minamahal talaga siya ni Woojin. Kinabukasan, pumayag si Sunhee na dalhin ang anak niya upang bisitahin ang kumpanya. Habang bitbit ni Sunhee ang mga gamit paakyat sa rooftop terrace, bigla siyang sinalubong ng isang grupo ng mga tao. Sa sobrang takot, nagtago siya sa isang sulok at hindi man lang makalabas ng boses. Samantala, dumating naman ang kanyang ina at anak sa kumpanya at tinawagan siya, ngunit walang sumasagot. Sakto namang dumaan si Woojin, at nang makilala niya na sila ang ina at anak ni Dohee, maayos niyang ipinakilala ang sarili at inilibot sila sa kumpanya bilang kinatawan ni Dohee. Matapos makaligtas sa panganib, nakita ni Sunhee ang dalawa sa cafe at sabay-sabay silang nag-lunch. Sinundan naman sila ni Taeyang papunta sa ospital, at nang makita niya ang pangalan sa pintuan ng silid, Sunhee, napahawak siya sa ulo dahil sa pagkalito. Pagkaalis ni Sunhee, palihim siyang pumasok. Kahit handa na sana siya sa kung anuman ang makikita, labis pa rin siyang nabigla at natakot nang makita ang babaeng nakahiga sa kama, kamukhang-kamukha ni Sunhee. Samantala, matapos maayos ni Chondae ang burol ng ginang, iniisip niyang magbibitiw sa pag-aaral ang anak at titira sa lola nito sa ina, kaya't sinamantala niya ang pagkakataon at inaya ang babae sa labas para kumain. Ngunit di niya inaasahan na maagang umuwi si Sunhee kasama ang anak, at pagdating nila sa bahay, napansin agad ni Sunhee ang isang peres ng sapatos na pambabae sa may pintuan. Kaagad niyang sinabi sa anak na pumunta muna sa bahay ng kaklase. Bagaman may kutob na siya, nang makita niya ang asawa niyang nakaupo sa kama at pinakakain ng malambing ang babae, nagitnit siya at galit na sumugod, sinigawan at minura ang taksil. Nagdahilan pa ang asawa na magkaibigang dalisay lamang daw sila. Pero halatang niloloko lang nito ang lahat. Diretsahang sinabi ni Minsu noon, hindi ko kayang isipin ang mga ganitong bagay. Pero ngayon, single na ako at may mana pa, mahihirap na sabihin kung ano ang mangyayari. Malinaw na hamon yon kay Sunhee. Kaya't binuhusan niya ng maruming tubig ang dalawa. Lumabas na ginamit ni Sunhee ang oras bago umalis ang magkalaguyo upang magbagong anyo at magpanggap bilang nakababatang kapatid. Galit na galit, sinigawan niya ang dalawa dahil sa pagpapahirap kay Sunhee at idineklara niyang hindi niya sila mapapatawad. Kinabukasan, nagpakita si Sunhee bilang nakababatang kapatid at pumunta sa matandang kakilala na nagdulot ng kaguluhan sa restaurant ni Minsu. Lumapit siya at sinipa ng malakas ang kalaban bago idineklara, simula ngayon, dito kakain ng 3 beses sa isang araw ang mga manggagawa at ang gastos ay sa babaeng iyan. Dagdag pa niya, magsasampa siya ng kaso sa ngalan ng kanyang kapatid para humingi ng danyos. Pinanindigan naman ni Minsu na walang pruweba si Sunhee at nilalapastangan lang daw siya. Iginiit pa na puro pagkakaibigan lang ang namamagitan sa kanila ni Chondae.
Ngunit laking gulat ni Min Soo nang ilabas ni Son Hee ang mga mensaheng nagpapakita ng matatamis na palitan ng salita ng dalawa. Pareho silang natigilan. Muling binalaan ni Son Hee si Chondae na ibalik ang perang ninakaw sa kanyang kapatid, kung hindi ay ipapahiya niya sila online. Kinabukasan, nagtungo si Chondae kay Son Hee na nagpapanggap pa rin bilang nakababatang kapatid at ipinakita ang kasunduang diborsyo na may pirma na. Ginagamit iyon upang pilitin siyang tanggapin ang diumano'y dalisay na pagkakaibigan nila ni Min Soo. Pero sa puntong iyon, tuluyan nang nawala ang natitirang pag-asa ni Son Hee sa lalaking iyon. Pagkatapos magpalit ng damit, nagtungo si Son Hee sa lugar ni Min Soo para hanapin si Chondae. Inakala ni Chondae na lumambot na ang puso ni Son Hee at pupunta ito roon upang suyuin siyang umuwi. Ngunit laking gulat niya nang ihagis ni Son Hee sa kanya ang pinirmahang kasunduan ng diborsyo at itinulak siya palapit kay Min Soo, sabay sabi ng matatag, "Simula ngayon, mamumuhay na ako para sa sarili ko." Samantala, matapos maagaw ng mag-asawang Tairi at ng kanyang asawa ang pamumuno sa kumpanya, nagsimula silang mabalisa. Nang malaman ni Tairi na hindi pa ipinapadala ng asawa ang kanyang ama sa ibang bansa, galit na galit niyang pinaghahampas ito ng handbag at tinawag na inutil. Tiniis lamang ni Kang Min ang mga mura at pananakit ng asawa. Maya-maya, tumawag ang chairman upang tanungin kung ano ang nangyayari sa kumpanya. Nagdahilan si Tairi na gusto niyang makipagkita para ipaliwanag ang lahat. Pagkatapos ay agad niyang isinumbong ang sariling ama sa tanggapan ng piskal at nagpadala ng mga tao upang ipahuli ito. Ngunit alam na pala ng chairman ang plano kaya tumakas siya sa likod na daan at nasaksihan ang lahat. Habang tumatakas, bigla siyang bumagsak sa lupa dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Nang gabing iyon, nagtungo ang sekretary ni Tairi sa isang motel at nadatnan ang chairman na nagdurusa sa appendicitis. Naalala ng sekretary na noong malubha ang sakit ng kanyang sariling ama, gumawa ng paraan ang chairman upang makasakay ito ng pribadong eroplano pauwi. Dahil doon, may utang na loob siya rito. Dahil alam niyang maraming espiya ni Tairi sa ospital, naghintay muna siya hanggang umaga bago hanapin si Woo Jin, ang tanging taong pinagkakatiwalaan ng chairman. Walang tao sa inuupahang apartment kaya napilitan si Woo Jin na dalhin muna sa loob ang chairman. Sa parehong oras, dumating si Son Hee kasama ang kanyang anak upang bumisita. Dinala ni Woo Jin si Son Hee sa kwarto kung saan nakahiga ang may sakit na chairman. Matapos suriin ang pulso, agad natukoy ni Son Hee ang pinagmumulan ng sakit at naunawaan ang karamdaman. Inutusan niya si Woo Jin na ihanda ang ilang sangkap at gamot. Sandaling napatigil si Woo Jin, hindi alam kung ano ang gagawin hanggang sa masaksihan niya ang sunod-sunod na paggamit ni Son Hee ng acupuncture, acupressure, at paggawa ng mga halamang gamot na tuluyang nagpamangha sa kanya. Pagkatapos ng paggamot, malinaw na bumuti ang kalagayan ng chairman. Totoong humanga si Woo Jin sa kaalaman ni Son Hee sa medisina. Lumabas na natutunan niya ito dahil sa mga karanasang pinagdaanan ng kanyang pamilya. Napilitan siyang maging bihasang manggagamot. Nabahala naman si Woo Jin na baka kumalat ang impormasyon tungkol sa pinagtataguan ng chairman. Kaya iminungkahi ni Son Hee na ilipat ito sa bahay ng kanyang ina upang mas maalagaan. Sinamantala nila ang oras bago makauwi ang mga kasamahan sa apartment at lihim na inilipat ang chairman. Subalit maagang nakauwi si Chu Jin at nakita ang eksena. Lihim niya itong kinuhanan ng larawan at ipinadala kay Chief Chae Sung-min. Samantala, pinipilit pa rin ng makapal ang mukhang biyenan si Son Hee na hiwalay na sa asawa na magpatuloy sa pagbabayad ng kanyang insurance. Dahil dito, sinabunutan siya ng ina ni Son Hee at tinawag na halimaw. Naging matapang din si Son Hee at itinaboy palabas ang babae. Habang nag-impake, kinuha ng biyenan ang lahat ng mahalagang bagay ni Son Hee at nadiskubre ang isang bag sa itaas at maraming pera. Kasabay nito, nagkaroon ng progreso ang bagong airline project na pinamumunuan ni Woo Jin at inanunsyo ng kumpanya na ibebenta ang proyekto. Nang makita ni Son Hee ang listahan ng mga bagong itinalagang tauhan, doon niya nalaman na si Chief Chae Sung-min pala ay ang asawa ni Tairi. Ang mismong babaeng inireklamo noon ni Son Hee, si Tairi. Lumabas na ang tunay na clone ay walang iba kundi si Son Hee mismo. Galit na galit niyang pinunit ang anunsyo, sumulat ng liham ng pagbibitiw, at buong tapang na pumasok sa opisina habang isinisigaw ang pangalan ni Tairi. Hayagang idineklara ang digmaan laban dito at sinabing ipagtatanggol niya ang bagong airline project. Ito ang unang pagkakataon na may naglakas loob na harapin si Tairi, dahilan upang palakpakan at sigawan ng suporta si Son Hee ng lahat ng kasamahan niya. Pagkatapos noon, sa kabila ng pagmamakaawa ni Tairi, nagsumite ng pagbibitiw si Woo Jin, iniwan itong nag-iisa at umiiyak habang sumisigaw ng kanta. Pati si Taeyang, na dati ay takot lumaban sa kanyang kapatid, ay nagbitiw din at sumama kay Son Hee upang bumuo ng bagong koponan at abutin ang kanyang mga pangarap. Si Ebi naman ang pumalit kay Son Hee bilang kinatawan ng kumpanya. Akala niya ay dumating na ang kanyang panahon ng kasaganaan, ngunit imbes nito ay sunod-sunod na sampal ang kanyang natanggap, dahilan upang mapilitan siyang sirain ang grupo ni Son Hee. Habang maga at pasa ang mukha, nakita niya ang iba na masayang nagdiriwang, kaya hindi na niya natiis at pinangunahan ang isang grupo ng flight attendants upang harangan ang team ni Son Hee sa paggamit ng locker room at banyo. Samantala, iniutos ni Chief Chae Sung-min na kailangan nilang lisanin ang kumpanya sa loob ng isang buwan. Natuklasan din niya na magkaiba ang resulta ng mga medical record ni Son Hee noon at ngayon, may isang taong kamukhang-kamukha niya na pumunta sa check-up sa halip na siya. Sa kabilang banda, matapos isumite ni Chondae at ni Son Hee ang kanilang mga papeles ng diborsyo, agad itong lumipat sa bahay ni Min Soo. Ngunit hindi nagtagal ay nagtapos ang kanyang masasayang araw.
Pag-uwi ni Minsu at nadatnan ang bahay na parang kulungan ng baboy, galit itong sumigaw, hinila ang tainga ni Chondae, at pinilit siyang maglinis agad. Hindi nagtagal, naging para siyang kasambahay, nagwawalis, naglilinis ng sahig, at sunod-sunuran kay Minsu. Kinabukasan, bumalik siya sa restaurant at nagtagong kumakain ng tinapay sa isang sulok para lang mapawi ang gutom. Nahuli siya ni Minsu, kinuha ang tinapay, at ipinagbawal siyang kumain ng marami upang hindi tumaba. Samantala, nang marinig ni Tairi na kumukuha ng mga mamumuhunan si Woojin upang bilhin muli ang airline project, ngumiti siya nang may kasamaan sa isip, may masamang plano na siyang binabalak. Kinabukasan, nakatanggap si Woojin ng liham ng paanyaya para sa isang hapunang pangnegosyo. Nang dumating si Sun Hee suot ang isang napakagandang evening gown, napanganga si Woojin sa ganda nito. Nalaman din ni Taeyang mula sa kanilang team leader na ang hapunan ay isang patibong na inihanda ni Tairi. Pagdating nila sa lugar, may lumapit at inihiwalay si Sun Hee. Nang makita ng investor si Sun Hee, agad niya itong hinawakan ng bastos at marahas na hinila sa kanyang mga bisig habang nagtatawanan ang mga taong nakapaligid. Mabuti na lang at dumating si Woojin sa tamang oras. Dalawang malalakas na suntok ang ibinigay niya sa investor, dahilan upang ito ay tumilapon at mawalan ng malay. Mag-isa lang hinarap ni Woojin ang mga gwardiya at agad namang sumugod si Taeyang upang tumulong. Sa sandaling iyon, pinanood ni Tairi ang eksena mula sa itaas, nanginginig ang mga kamay sa galit. Nang makita ni Sun Hee na nasugatan si Woojin habang pinoprotektahan siya, labis siyang nasaktan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang pagmamahalan sa pagitan nila ay lalo lamang silang pinaglapit. Dahil sa tindi ng emosyon, hindi napigilan ni Woojin na lumapit at halikan siya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang naalala ni Sun Hee ang kanyang nakababatang kapatid kaya siya umurong. Makalipas ang ilang sandali, hinarap ni Taeyang si Woojin at sinisi ito sa walang tigil na pahirap ni Tairi kay Sun Hee. Umaasa siyang lalayo si Woojin kay Sun Hee at binalaan siya na maraming katotohanan tungkol dito na baka hindi niya kayaning tanggapin. Nalito si Woojin sa kanyang narinig. Pag-uwi ni Sun Hee, hindi siya mapakali at nagsimulang maglinis ng bahay. Napansin ito ng kanyang anak at sinabing gusto ni Tito Woojin ang kanyang mama, hindi si Do-hee. Nang makita ni Sun Hee ang tawag ni Woojin, nataranta siya at pinatay ang telepono. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, hindi niya napigilan ang sarili na muling buksan ito upang mapakinggan ang taos-pusong mensahe ni Woojin. Sinabi nito na kung pareho ang nararamdaman niya, palagi siyang maghihintay sa parke sa tapat ng bahay nila. At ganoon nga, naghintay si Woojin mag-isa, lubos na umiibig. Hindi rin nakatulog si Sun Hee, ginugol ang buong gabi sa pag-iisip at pag-alala sa mga munting sandaling pinagsaluhan nila. Pagsapit ng umaga, hindi na niya kayang lokohin ang sarili. Tumakbo siya papunta sa parke, akala niya ay umalis na ito, ngunit nang lumingon siya, nakita niyang papalapit si Woojin, sa wakas ay binibigkas ang mga salitang matagal na niyang tinatago sa puso. Bago pa man niya matapos, ipinahayag ni Woojin ang kanyang kagalakan sa pamamagitan ng isang halik. Sa mismong sandaling iyon, na para bang may koneksyon sa isip, biglang nagmulat ng mata ang nakababatang kapatid ni Sun Hee sa ospital. At doon nagsimula ang unang pagde-date ng dalawa. Pumunta sila sa tabing dagat at nag-enjoy ng husto. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Woojin ang tunay na kaligayahan ng pag-ibig. Kinagabihan, matapos kantahan ni Woojin si Sun Hee ng isang taos-pusong awitin ng pag-ibig, nais na sanang ibunyag ni Sun Hee ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Ngunit biglang tumawag ang kanyang ina upang ipaalam na nagising na ang kanyang nakababatang kapatid. Napilitan silang tapusin ng maaga ang biyahe. Samantala, natuklasan ni Minsu na ang kanyang custom-made na mamahaling bag ay ibinebenta sa isang second-hand website. Lumabas na si Chondae, sa kagustuhang ipakitang perpekto ang kanyang buhay, ay nakipagkita sa anak at ginamit ang perang nakuha sa pagbebenta ng bag upang bilhan ito ng regalo. Tinawagan siya ni Minsu at sinermunan ng mabigat, kaya't labis itong natakot at agad na bumalik nang hindi man lang napansin ang anak upang magulat. Nang makita ng biyenan ang bugbog na anak, sinermunan niya si Minsu. Hindi na nagsalita si Minsu at agad na tumawag ng seguridad upang paalisin ang matanda. Sa mga nakaraang araw, patuloy na nababaliw si Tairi dahil sa mga pang-aasar at halos mawalan na ng katinuan. Nang subukan siyang pakalmahin ng kanyang asawa, sinampal niya ito at pinaluhod sa harap ng kasambahay. Mula sa titig ng kanyang mga mata, halatang sasabog na sa galit ang peking asawa. Inutusan niya si Ebin na hanapin ang impormasyon tungkol sa ina ni Sun Hee upang maisagawa ni Director Hong ang susunod na hakbang ng kanilang plano. Sinundan niya ang ina ni Sun Hee papunta sa ospital at doon niya natuklasang magkamukha sina Sun Hee at Do-hee. Agad niyang natuklasan ang lihim ng magkapatid na nagpapalit ng pagkakakilanlan. Ngumiti ng tuso si Chae Sung-min, tila may naisip na perpektong plano. Inutusan ng chairman si Sun Hee na tawagan si Taeyang. Nalaman niya na ang nasa likod ng lahat ay ang sarili niyang anak. Nais niyang patunayan ng kanyang anak na lalaki na kaya niyang pamunuan ang bagong proyekto sa eroplano ng may katapatan. Upang mapatunayan ang kanyang pagiging inosente, hinanap ni Taeyang ang dating flight attendant na binuhusan ni Tairi ng noodles at hiniling dito na patunayan na peke lamang ang paghingi ng tawad ni Tairi. Maging ang flight attendant ay gustong tanggalin ni Tairi. Kumalat ang balita sa buong internet at tinawag ng mga netizen si Sun Hee bilang angel flight attendant. Hindi tumigil ang pagtunog ng telepono dahil sa dami ng gustong mamuhunan sa kanilang proyekto. Tumanggap din ng tawag si Woojin mula sa isang kilalang lokal na negosyante. Kinagabihan, inanyayahan niya si Sun Hee na lumabas at ibinigay sa kanya ang peres ng singsing na iniwan ng kanyang tunay na ina. Nagtaka si Sun Hee kung para sa kanya ba ang mga singsing o para sa kanyang kapatid.
Nahihirapan siyang tumanggi kaya ginamit niyang dahilan ang trabaho at sinabing abala siya. Sa halip, isinabit niya ang singsing sa isang kwintas. Pagkatapos dalawin ni Woojin ang chairman, dinala niya pa uwi ang anak ni Son-hee at nadatnan niyang nag-aayos ng basura si Son-hee. Pareho silang napatigil. Mabilis na ipinaliwanag ni Son-hee na siya ay kakambal ni Do-hee. Ngunit nalito ang inosenteng bata dahil hindi na niya maipagkaiba ang magkapatid. Minsan pang hindi sinasadyang nagsalita si Son-hee gamit ang tinig ng kanyang kapatid, ngunit maagap na nakaisip ng palusot ang matalinong anak. Lahat ay naghahanda para sa unang test flight. Samantala, nagsimula na ring magsanay si Do-hee para sa rehabilitasyon. Ngunit nang malaman niyang nagbitiw ang kanyang kapatid sa trabaho bilang flight attendant, labis siyang nagalit at nakipagsagutan ng malupit, winasak ang bunga ng 10 taong pagtitiis. Agad niyang tinanong ang kapatid kung nakuha ba nito ang perang ipinakuha niya. Nagmadali si Son-hee na bumalik upang kunin ito, ngunit natuklasan niyang nawala ang pera. Inanalisa ng kanyang anak ang sitwasyon at napagtanto na tanging ang biyenan lamang ni Son-hee ang maaaring kumuha nito. Tinawagan ni Son-hee si Chondae upang tulungan siyang hanapin ang matanda. Mariing itinanggi ng matanda ang lahat. Pumasok si Son-hee sa kanyang kwarto at sinimulang halungkatin ang lahat. Sa huli, natagpuan niya ang pera sa ilalim ng kutson. Labis na pinagalitan ang biyenan ngunit hindi ito nakapagsalita. Nabawi ng nakababatang kapatid ang 10 milyon ngunit nagreklamo pa rin ito, sinasabing kulang pa yon. Pinayuhan niya si Son-hee na takutin si Director Hong upang makakuha ng mas malaking halaga at humingi ng tawad kay Tae-ri para makabalik sa kumpanya. Ngunit alam ni Son-hee na maling landas iyon kaya tumanggi siya. Sa narinig, nagalit ng husto si Do-hee at napasigaw. Samantala, naalala ni Woojin ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang tunay na mga magulang, isang pagbagsak ng eroplano na naganap sa unang test flight. Dinala ni Woojin si Son-hee sa isang lugar na matagal na niyang inihanda, lumuhod sa isang tuhod, at inilabas ang isang kwintas upang mag-propose sa kanya. Naalala ni Son-hee ang galit na mukha ng kanyang kapatid kaya't hindi siya makapagpasya. Wala siyang nagawa kundi humiling ng kaunting oras upang makapag-isip bago magbigay ng sagot. Dumating ang araw ng unang test flight ayon sa schedule. Dumalo rin ang pamilya ni Son-hee at ang chairman upang magbigay ng suporta. Sa sandaling iyon, may hindi inaasahang bisitang dumating. Nataranta ang lahat at sinubukang itago si Tae-ri sa mga mata ng iba. Mabuti na lamang at dumating si Woojin at pinaalis siya. Pagkatapos ng flight, ibinigay ni Woojin kay Son-hee ang isang alaala bilang regalo. Sa oras na yon, nalaman din ni Taeyang mula sa kanyang bayaw na ang nakatatandang kapatid ni Tae-ri ang tunay na pangunahing shareholder sa bagong proyekto ng airline. Ang revelasyong ito ay labis na ikinagulat ng lahat. Nakita ni Son-hee na malapit ng tuluyang gumaling ang kanyang nakababatang kapatid. Naalala niya ang mga panahong pinahirapan siya noon ni Tae-ri. Nagpasya siyang ihanda ang daan para sa kanyang kapatid bago siya tuluyang umatras sa posisyon. Kinabukasan, magkasamang inanunsyo ni Son-hee at Woojin ang pagtatatag ng unyon ng mga empleyado upang ipagtanggol ang karapatan ng mga manggagawa. Nang marinig ito ni Tae-ri, galit na galit siyang sumugod upang harapin si Son-hee. Ngunit nang mapansin niyang may mga reporter na nagfi-film, napilitan siyang pigilan ang sarili at nilunok ang galit. Pag-uwi ni Son-hee, kinuha niya ang kwintas na ginamit ni Woojin sa kanyang proposal. Doon niya nadiskubre na may nakatagong USB sa loob nito. Nang buksan niya, lumabas na ito ay isang video na inirecord ni Woojin. Habang pinapanood ang taos-pusong pag-amin ng lalaki, hindi napigilan ni Son-hee ang mapaluha. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa damdamin ng kanyang puso. Samantala, habang isinusukat ni Do-hee ang kanyang uniforme, natagpuan niya sa bulsa ang isang love letter na isinulat ni Woojin, pati na rin ang pag-amin ng lalaki na naiwan sa kanyang cellphone. Nang mapagtanto niyang ito ang lalaking matagal na niyang pinapangarap, hindi niya napigilan ang sarili at naguluhan ng husto. Alam ng kambal na si Woojin ay nagpropose sa kanyang kapatid na nagpapanggap bilang siya, kaya hiniling niyang ayusin ni Son-hee ang isang date nila ni Woojin. Nagbigay pa si Son-hee ng ilang kakaibang kondisyon kay Woojin. Pansamantala palang pinalabas ng ospital si Do-hee, at may mga espesyal na pangangailangan ito ukol sa sikat ng araw at pagkain. Bagaman nagtaka si Woojin, hindi na niya ito gaanong pinag-isipan. Kinabukasan, dinala ni Son-hee ang kanyang kapatid sa napagkasunduang lugar at nakita niyang hawak ni Woojin ang kamay ni Do-hee. Naramdaman niya ang kirot ng pagkadismaya sa kanyang puso. Sinabi pa ng kanyang anak na para itong kwento ng Little Mermaid na inagawa ng prinsipe. Si Do-hee naman, nang makita si Woojin na marunong magluto, ay nagsabing napakaakit nito. Nabigla si Woojin sa narinig. Ang pagiging prangka ni Do-hee ay tila kakaiba, ngunit hindi na niya ito binigyan ng malalim na kahulugan. Sinabi pa niya na tila mas kumpiyansa ngayon si Do-hee kaysa dati. Pagkatapos ay inilapat ni Do-hee ang kanyang kamay sa hita ni Woojin at sinabing tinatanggap niya ang kanyang proposal. Pag-uwi ni Son-hee, sinabi niya sa kanyang kapatid na huwag nang isipin ang kahon ng pera at mamuhay ng maayos kasama si Woojin. Kinabukasan, nagtipon ang dalawang pamilya upang pag-usapan ang engagement ng dalawa. Sinabi ng ina ni Woojin na igagalang niya ang kagustuhan ni Do-hee na gawing simple ang lahat. Ngunit tinignan ng nakababatang kapatid ang kanyang ate nang may hinanakit at sinabing minsan lang sa buhay ang kasal, kaya gusto niyang magkaroon ng maganda at hindi malilimutang alaala. Nais niyang magkaroon ng engranding seremonya at kumuha pa ng kilalang designer upang magdisenyo ng kanyang custom-made na wedding dress. Bahagyang nagtaka si Woojin nang mapansin ang tila makahulugang tinginan ng magkapatid.
Habang kumakain ng panghimagas matapos ang pagkain, naglalaro sina Son-hee at anak ni Woo-jin at hindi sinasadyang natapunan ng ice cream ang nakababatang tiyahin. Nagulat si Woo-jin sa biglang pagsabog ng galit ni Do-hee. Sa banyo, galit na pinagalitan ni Do-hee ang kapatid dahil hinahayaan nitong lumapit ang bata kay Woo-jin. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang ate na bumalik sa kumpanya at mag-apply ng leave. Pagkatapos ng bakasyon, siya na mismo ang opisyal na babalik sa trabaho. Pag-uwi ni Son-hee, naghanda siya ng marangyang tanghalian bilang pasasalamat sa mga kasamahan sa trabaho na tumulong sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ngunit umiyak ang kanyang anak, sinasabing gusto ni Woo-jin ang kanyang mama, kaya bakit pa siya ikakasal sa nakababatang tiyahin? Hindi alam ni Son-hee kung paano ipaliliwanag iyon. Kinabukasan, masayang-masaya ang mga kasamahan sa trabaho dahil sa inihandang pagkain. Ngunit sa loob ni Son-hee, magulo ang kanyang damdamin, halo-halong lungkot, pagkalito, at panghihinayang. Pagkatapos isumite ni Son-hee ang kanyang leave application kay Woo-jin, napansin ni Taeyang na nagtatago malapit sa lugar na may kakaibang nangyayari. Sa sandaling iyon, tinawagan siya ng pinuno ng undercover team at sinabing natuklasan ni Tae-ri ang pinagtataguan ng chairman, ngunit huli na. Sumugod si Tae-ri at ang kanyang mga kasabwat sa bahay ng ina ni Son-hee at tinakot ang ama upang baguhin ang testamento at ilipat ang lahat ng ari-arian sa kanya. Nang mabigo ang negosasyon, tumawag siya ng piskal upang ipahuli ito. Agad na nagtungo si Taeyang sa lugar at galit na sinermunan ang kapatid dahil sa pagiging sakim at walang puso at nangakong pagbabayarin ito sa ginawa. Ginamit ni Woo-jin at ng iba pa ang kanilang mga koneksyon upang makakalap ng ebidensya na magpapatunay ng kawalang sala ng chairman. Samantala, nagtungo si Do-hee kay Director Hong at ginamit ang litratong kuha niya ng iligal na transaksyon ng peking produkto upang blackmailin ito para sa mas malaking halaga. Kinagabihan, nang ihatid ni Woo-jin si Son-hee pauwi at marinig ang seryoso nitong pamamaalam, nakaramdam siya ng matinding lungkot na hindi niya maipaliwanag. Agad niyang niyakap si Son-hee mula sa likod at sinabing, malapit na tayong ikasal, pero bakit parang hindi pa rin ako mapanatag? Sa narinig, tahimik na tumulo ang mga luha ni Son-hee. Muling bumalik si Son-hee sa kanyang papel bilang may bahay, iniisip ang malungkot at sabik na mukha ni Woo-jin. Sa sandaling yon, dumating si Chief Chae Sung-min upang hanapin siya at tinawag siya sa pangalan. Pinatugtog niya ang recording ni Do-hee habang naningikil ng pera at tinakot si Son-hee na ibalik ang perang dating natanggap o ipapapulis niya ito. Habang hindi nakatingin si Son-hee, lihim niyang ikinabit ang isang listening device sa ilalim ng mesa at isa pa sa handbag nito. Kinabukasan, hinarap ni Son-hee ang kanyang nakababatang kapatid at mariing tinanong, bakit mo pa ginagawa ito gayong ikakasal ka na kay Woo-jin? Hindi inaasahan, sinagot siya ng kapatid, ang kasal ay hindi insurance sa habang buhay. Gusto ko ang lahat ng taglay ni Woo-jin, ang kanyang katayuan at kayamanan. Upang mailayo ang kanyang kapatid sa panganib, sa pilitang inagaw ni Son-hee ang cellphone nito. Kinabukasan, tumawag si Woo-jin kay Do-hee at sinabing naghihintay siya sa ibaba ng bahay ng kanyang ate. Walang nagawa si Son-hee kundi magmadaling magpanggap bilang ang kanyang kapatid upang makipagkita sa kanya. Dinala siya ni Woo-jin sa puntod ng kanyang mga magulang at ikinuwento ang tungkol sa kanyang nakaraan. Labis na nasaktan si Son-hee sa malungkot na pinagdaanan ni Woo-jin. Sinabi ni Woo-jin, ang mahabagin mong mga mata ang nagbago sa pananaw ko tungkol sa pagiging mag-isa. Kinabukasan, tumawag si Chae Sung-min kay Son-hee at hiningi ang perang dati niyang natanggap, itinakda rin ang lugar ng kanilang pagkikita. Pumunta si Son-hee sa ospital upang hanapin ang kahon ng pera na itinago ng kanyang kapatid. Habang naghahanda ng ma-discharge si Do-hee, natuklasan niyang kinuha ng kanyang ate ang pera kaya't agad niyang pina-deactivate ang kanyang cellphone number. Kinagabihan, nang mapansing hindi pa rin umuwi ang kanyang ina, tumawag ang anak kay Woo-jin upang humingi ng tulong. Samantala, matapos makipagkita kay Chief Chae Sung-min, ibinalik ni Son-hee ang pera sa kanya. Ngunit hiningi naman ni Chae Sung-min ang USB. Walang alam si Son-hee sa tinutukoy nito at sinabing wala siyang ideya, saka sinubukang umalis. Ngunit paglabas pa lamang niya, bigla siyang dinukot ng isang lalaking nakaitim na matagal nang nag-aabang. Dumating si Woo-jin sa tamang oras, hinarang ang sasakyan, at walang pag-aalinlangan na hinarap ang 10 lalaki mag-isa. Matapos ang matinding bakbakan, nailigtas niya si Son-hee at dinala ito pauwi. Nang makita niyang labis itong natulala at may mataas na lagnat, tinawagan niya si Do-hee, ngunit hindi na aktibo ang cellphone nito. Sa kabila ng sarili niyang mga sugat, mahinahon niyang inalagaan si Son-hee. Habang nasa gitna ng pagkahibang, narinig ni Woo-jin si Son-hee na paulit-ulit na binabanggit ang kanyang pangalan at sinasabing, huwag mo akong iwan. Sa sandaling iyon, inakala ni Woo-jin na si Do-hee ang kanyang inaalagaan. Kinaumagahan, bumuti na ang lagay ni Son-hee. Nang maalala niya kung paano inilagay ni Woo-jin sa panganib ang sarili para mailigtas siya, nalito ang kanyang damdamin. Ipinauwi ni Woo-jin ang kanyang ama mula sa ibang bansa upang dumalo sa engagement ceremony. Dahil nag-aalala pa rin kay Son-hee, tumawag siya upang kumustahin ito. Sa kabilang banda, kakalabas pa lamang ni Do-hee sa ospital, ngunit agad siyang bumalik sa trabaho. Pagdating niya roon, agad niyang ipinatawag ang isang flight attendant sa opisina at pinagalitan ito. Si Woo-jin, na nanonood mula sa labas, ay labis na nabigla. Pag-uwi niya, tulala siyang naupo, paulit-ulit na naiisip ang nakatatandang kapatid. Kinabukasan, dinala ni Woo-jin si Son-hee sa kanilang bahay upang ipakilala sa kanyang mga magulang. Nakaayos ang lahat ng tao upang magbigay galang sa kanya, bagay na nagdulot ng pagtataka kay Woo-jin. Isang sulyap mula sa bruha ang naging dahilan upang magtakbuhan at magkalat ang lahat.
Habang sumusukat ng mga wedding dress, inimbitahan pa ng ina ni Woo Jin si Sun Hee na sumama. Habang pinupuri ng lahat ang kagandahan ni Do-hee sa suot nitong gown, napansin ng bruha na nakatitig si Woo Jin sa nakatatandang kapatid, kaya't dali-dali itong gumawa ng dahilan upang tawagin si Woo Jin papasok para magpatri ng damit. Hawak-hawak ni Sun Hee ang jacket ni Woo Jin, inalala niya ang mga sandaling magkasama sila, at dahan-dahang isinabit iyon para sa kanya. Mabilis na lumapit si Woo Jin at hindi sinasadyang mahawakan ang kamay ni Sun Hee. Isang tila kuryenteng alon ang dumaloy sa kanilang dalawa. Nabigla si Sun Hee at agad na tumakbo palayo. Pag-uwi ni Woo Jin, lubos siyang naguluhan. Bakit wala siyang nararamdaman para sa nakababatang kapatid, ngunit hindi niya maiwasang isipin ang nakatatanda. Malapit nang ganapin ang engagement ceremony ni Do-hee, ngunit hindi niya pinayagang dumalo ang kanyang kambal. Nang makita niyang naghihintay si Sun Hee sa pinto, baka sa mukha ni Do-hee ang paghamak. Sinubukan niyang hilahin palayo si Woo Jin, ngunit pinigilan siya nito. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Sun Hee, unti-unting nanghina ang loob ni Woo Jin. Sa mismong engagement ceremony, nang oras na upang halikan si Do-hee, sandali siyang natigilan at hindi niya magawa. Nakita yon ni Do-hee kaya siya na mismo ang lumapit upang halikan si Woo Jin. Si Tae-ri, na nakasaksi ng eksena, ay galit na umalis. Ngunit sa labas ay bigla siyang nakasalubong ang kambal ni Do-hee at labis na nabigla. Agad niyang ipinag-utos na ipasiyasat ang pinagmulan ng magkapatid. Kinabukasan, inimbitahan ni Woo Jin si Do-hee na kumain upang humingi ng tawad tungkol sa nangyari sa engagement. Ngunit dahil ayaw ni Do-hee ng maraming komplikasyon, inanyayahan niya si Woo Jin na magpalipas ng weekend ng silang dalawa lamang. Pag-uwi ni Woo Jin, labis pa rin siyang naguguluhan. Samantala, abala si Sun Hee sa paghahanda para sa pagbubukas ng kanyang food truck business. Tinitigan niya ang kwintas at USB na ibinigay sa kanya ni Woo Jin noong araw ng proposal. Habang iniisip ang video ng proposal, napuno ng emosyon ang kanyang puso, ngunit alam niyang hindi niya kayang manghimasok sa relasyon ng kanyang kapatid. Nang marinig ni Taeyang na magbubukas na ang food truck ni Sun Hee, tumawag siya upang sabihing tutulong siya sa unang araw. Pagdating ni Woo Jin, sinadya ni Taeyang na sabihing, "Woo Jin, handa ka na bang ipagdiwang ang unang gabi niyo ng bruhang si Do-hee mamaya?" Mabilis na inagaw ni Woo Jin ang cellphone at pinatay ito, sabay sigaw ng galit, "Bakit mo sinabi iyon kay Sun Hee?" Sagot ni Taeyang, "Gusto mo ang nakababatang kapatid, hindi ang nakatatanda." "At ano ngayon kung malaman ni Sun Hee?" Walang nasagot si Woo Jin. Nang gabing iyon, nag-inuman sila ni Do-hee sa hotel. Sinamantala ni Do-hee ang pagkakataon, umupo sa kandungan ni Woo Jin at tinangka siyang halikan, ngunit umiwas ito. Gusto sanang sabihin ni Woo Jin na ang kapatid nito ang kanyang gusto, ngunit hindi niya alam kung paano ipaliwanag. Kaya't ang nasabi lamang niya ay, "Hindi pa ako handa." Kaya natulog silang magkahiwalay ng kama ng gabing iyon. Samantala, ipinag-utos ni Tae-ri na ipaimbestiga ang pinagmulan ng magkapatid. Ibinigay niya kay Woo Jin ang resulta at sinabi, si Sun Hee ay may kahangahangang akademikong record, ngunit isinuko ang universidad para sa kanyang kapatid. Kalaunan, nakapasa siya sa interview bilang flight attendant, ngunit hinarangan ng kanyang kapatid. Idinugtong pa niya, si Do-hee ay ibang klase ng tao. Pag-isipan mong mabuti kung sino talaga ang pakakasalan mo. Pagbalik ni Woo Jin sa kumpanya, narinig niya sa kanyang mga kasamahan na tumanggi na ang partner company na magbigay ng in-flight meal services sa kanila. Ang dahilan, naging arogante si Do-hee sa harap ng mga ito, tinrato silang parang mga katulong at inutusan ng may kayabangan. Idinagdag pa ng lahat, ang dating mabait na flight attendant na parang anghel, tila nawala na. Hindi makapaniwala si Woo Jin nang marinig niya ang mga sinabi ng kanyang mga kasamahan. Nang kausapin niya si Do-hee, nanatili pa rin itong mayabang at mataas ang tono. Sinabi niya rito na pumayag ang mga maliliit na negosyo na makipagtulungan dahil naantig sila sa kanyang sinseridad. Sinabi pa niya na kailangan niyang ihanda ang in-flight meals para sa eksibisyon kinabukasan, magdamagan niyang dapat gawin yon. Siya lang ang pwedeng gumawa niyon ngayon. Pero paano nga naman maiintindihan ng isang bruhang hindi man lang nasusugatan ang mga daliri sa tubig ang ganitong gawain? Galit na galit si Do-hee at dali-daling pinuntahan si Sun Hee upang ibuhos ang kanyang galit. Bakit palaging doon sa mabait na bersyon ko lumalapit ang lahat? Sigaw niya. Inutusan niya si Sun Hee na palihim na bumalik sa kumpanya, tapusin ang in-flight meals, at pagkatapos ay maglaho. Samantala, hindi makatulog si Woo Jin. Paikot-ikot siya sa kama, iniisip kung paano nagtatrabaho mag-isa si Do-hee. Nais niyang mas makilala pa ito kaya nagpa siya siyang pumunta sa kumpanya upang tumulong. Ngunit laking gulat niya nang makita si Sun Hee at ang anak nito na abala sa paggawa. Mabilis na paliwanag ni Sun Hee, natapos na ng kapatid ko, pero may bigla siyang lakad kaya tinawagan niya ako para tapusin ito. Kaya't nagpatuloy silang dalawa sa pagtatrabaho buong gabi, kapwa tahimik ngunit puno ng sariling iniisip. Nang susubukan ni Sun Hee na gisingin ang anak, hinawakan ni Woo Jin ang kanyang kamay at hindi na ito binitiwan. Sa magdamag na pinagsamahan nila, napagtanto ni Woo Jin ang katotohanan sa kanyang puso. Ang makasariling babaeng iyon ay inaangkin ang lahat ng papuri para sa trabahong hindi naman kanya. Habang nakatayo si Woo Jin sa tabi ni Do-hee, napuno siya ng alinlangan. Napagtanto niyang siya at si Sun Hee pala ang buong gabing gumawa ng pagkain. Nang balak na niyang sabihin ito kay Sun Hee, biglang may tumawag mula sa labas, isang kasamahan. Agad na kinuha ni Sun Hee ang kanyang anak at lumabas sa likurang pinto. Ngunit nang makita ni Do-hee ang malaking sombrerong naiwan sa lugar, agad niyang napagtantong magkasama sina Woo Jin at Sun Hee buong gabi. Galit na galit siyang tumawag sa kapatid upang pumunta sa kumpanya. Sa hagdanan, tinanong niya ito kung gusto ba niya si Woo Jin at agad na pinagalitan. Pagkatapos mong ma-divorce, gusto mo pang makipag-agawan sa akin sa lalaki.
Bago pa man makasagot si Sun Hee, sinampal siya ng kapatid. Nang akmang sasampalin muli ni Do Hee ang kapatid, dumating si Woo Jin at pinigilan ito. Nang makita ni Do Hee na hindi siya pinakikinggan ni Woo Jin at puro si Sun Hee lang ang iniintindi, galit siyang nagtanong, gusto mo ba si Sun Hee? Sa pagkakataong iyon, hindi na nag-atubili si Woo Jin, inamin niyang oo. Sa sobrang galit ni Do Hee, napahimatay siya, ngunit peke lamang pala yon, upang pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Pag-uwi niya, umiyak siya at nagsumbong sa ina ni Woo Jin, hiniling na ipag-advance ang kasal upang muling makuha ang puso ni Woo Jin. Narinig ito ng ama ni Woo Jin at pinagalitan siya, ngunit hindi na nito nabago ang kanyang pasya. Mag-isa si Woo Jin hanggang gabi, pagkatapos ay pinuntahan si Sun Hee at tapat na inamin ang kanyang nararamdaman. Naantig si Sun Hee ngunit hindi niya alam ang gagawin. Sa sandaling iyon, muling nagkunwaring nahihirapan huminga si Do Hee. Ipinabatid ng kanilang ina kay Sun Hee ang nangyari. Dahil sa paniniwalang siya ang dahilan ng kalagayan ng kapatid, sinabi ni Sun Hee sa ina na lilinawin niya ang relasyon nila ni Woo Jin. Samantala, nakaupo si Woo Jin sa sala kasama ang anak ni Sun Hee, nanonood ng palabas na pantasya, nang aksidenteng mapindot niya ang maling pindutan sa remote. Biglang lumabas sa TV ang video ng kanyang proposisyon. Nagulat si Woo Jin at tila nagtataka. Agad na lumabas si Sun Hee at pinatay ang TV, ipinaliwanag na ang kapatid niya ang nagpatugtog niyon dati. Saka mabilis na nagsinungaling na plano raw niyang magbalikan sa dating asawa niyang si Chon Dae upang magkasama sina Woo Jin at ang kanyang kapatid. Sa laging pagsunod kay Min Soo, walang naging magandang araw si Chon Dae. Sa paulit-ulit nilang pag-aaway, hindi na niya kinaya at tuluyang sumabog ang kanyang galit, pinagsisihang pinakawalan niya noon ang mabait at maunawain niyang asawa. Kinagabihan, nagdala siya ng mga bulaklak at hinanap si Sun Hee upang humingi ng tawad at magmakaawang muling magsama, nangakong hinding-hindi na siya muling magtataksil. Ngunit diretsahang sinabi ni Sun Hee na may iba na siyang gusto. Samantala, si Ibin ay halos mabaliw sa paninikil ni Tae-ri. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita sila ni Chon Dae matapos mabigo itong makipagbalikan kay Sun Hee. Pareho silang sugatan at naglabasan ng sama ng loob sa isa't isa. Kinabukasan, nagising si Ibin nakatabi si Chon Dae sa kama. Nalaman niyang nalasing sila ng husto habang naglalabas ng hinanakit kagabi. Agad siyang nagbihis ng palihim at umalis. Di nagtagal, natuklasan ni Ibin na buntis siya. Hiningi niya ang numero ni Chon Dae mula sa mahigpit nitong biyenan, saka siya pinuntahan upang ipaalam ang pagbubuntis. Bagaman nagulat, binati siya ni Chon Dae at sinabing sana ay maging maayos ang panganganak niya. Ngunit nang banggitin ni Ibin ang gabi ng kanilang paglalasing, saka lamang napagtanto ni Chon Dae na siya ang ama ng bata. Kinabukasan, nagtungo si Ibin sa bahay ni Madam Min Soo at diretsahang kinausap ito. Galit na galit si Min Soo at pinagsabihan siyang walang hiya at mapanlinlang. Hindi nagpatalo si Ibin at tinawag pa siyang makapalang mukha, saka ipinilit na siya ang alagaan ng biyenan habang siya ay nagpapagaling matapos manganak. Ipinangako rin niyang hindi siya titigil hanggat hindi hinihiwalayan ni Chon Dae si Madam Min Soo at panagutan ang bata. Dahil sa matinding konsensya, nagpunta si Chon Dae sa isang templo upang mamuhay sa hirap at pagsisisi. Humingi si Ibin ng separation pay sa kumpanya ngunit tinanggihan siya. Dahil dito, nagprotesta siya mag-isa sa harap ng kumpanya. Nang makita ito ni Tae-ri, naggitngit siya sa galit at muntik nang gumawa ng iskandalo kung hindi siya pinigilan ng iba, dahil kung hindi, tiyak na mapapasama na naman siya sa trending na balita. Pagbalik sa opisina, ibinuhos ni Tae-ri ang galit sa mga tauhan at pinagpapalo. Inutusan niyang ipatawag si Do Hee. Pagpasok pa lang ng bruha, 2 sampal agad ang inabot nito bago pa man makapagpaliwanag. Kinuha pa ni Tae-ri ang baseball bat at pinatumba si Do Hee sa sahig. Takot na takot, itinaksil ni Do Hee si Sun Hee at ibinunyag ang lihim ng kanilang pagpapalit ng pagkakakilanlan. Nang malaman ang katotohanan, napuno ng matinding galit si Tae-ri at natawa ng baliw, natuklasang niloko siya ng isang babaeng mas matanda sa kanya. Upang makabawi, nangako ang bruha ng tapat na katapatan kay Tae-ri at isinuko mismo ang unyon ng mga empleyado sa kanya. Pagkatapos nyon, pinuntahan ni Do Hee si Sun Hee at pinilit ang kapatid na ipadala sa ibang bansa ang anak nito upang tuluyang tumigil si Woo Jin sa kakaibang pag-isip at upang mas mapadali ang kanyang pakikisama kay Tae-ri. Ngunit nang makita ni Sun Hee na hindi pa rin nagbabago o nagsisisi ang kapatid, tinanggihan niya ang kahilingan nito at mariing sinabi na ipapakulong niya si Tae-ri sa pamamagitan ng batas. Kinabukasan, bilang Pangulo ng Unyon, naghanda si Sun Hee ng pampublikong pahayag na maglalantad sa mapang-abusong ugali at diktatorial na pamumuno ni Tae-ri. Pagkatapos, nagsuot siya ng uniforme ng flight attendant at nagpanggap bilang kapatid upang ipaalam sa lahat ng empleyado na dumalo sa press conference. Nang matanggap ni Do Hee ang abiso, agad siyang nagtungo kay Tae-ri upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Dumating din si Woo Jin sa lugar at nakaramdam na parang bumalik na ang dati niyang kilalang Do Hee. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Tae-ri kasama ang grupo ng mga tauhan at iniutos na hulihin si Sun Hee. Agad na tinulungan ni Woo Jin si Sun Hee at itinago ito sa emergency stairwell. Doon niya nasimulang pagdudahan na si Do Hee ay hindi talaga si Do Hee, kundi ang kapatid nito. Habang magtatanong na sana siya, narinig nila ang mga boses mula sa itaas, kaya mabilis niyang inutusan si Sun Hee na tumakbo habang siya naman ang humarap sa mga tauhan. Matapos makatakas, sinalubong si Sun Hee ni Taeyang at dinala sa ligtas na lugar. Nang makatiyak ng kaligtasan, tumawag si Woo Jin ngunit hindi ito sinagot. Pagpunta niya sa food truck upang hanapin si Sun Hee, sinabi nitong naroon lang siya buong araw at hindi umalis kahit sandali. Ngunit dumating si Do Hee, nakapagpalit na ng damit at suot pa ang coat ni Woo Jin.
Ipinaliwanag niya na dati ay may isang taong nagkamaling umibig sa kanya dahil napagkamalan siyang kapatid nito. Sinabi rin niyang napagkasunduan na nila ng mga magulang ni Woojin ang petsa ng kanilang kasal sa susunod na linggo. Kinabukasan, lumabas ang abiso ng pagbuwag sa unyon ng mga empleyado. Ang nagpasimula ay si Do-hee mismo. Lahat ay nagulat kung paanong tila ibang-iba na siya kumpara sa araw bago ito. Si Woojin naman ay lalo lamang pinaghinalaan na ang babaeng nakita niya kahapon ay si Sun-hee talaga. Habang nag-iisip, biglang pumasok sa lobby ng kumpanya ang grupo ni Tae-ri. Ang hindi kapani-paniwala, kasama nila si Do-hee. Noon tuluyang napagtanto ni Woojin na ginagamit lamang nito ang lahat upang umangat sa kapangyarihan at yaman. Galit na galit si Taeyang at hinarap si Do-hee, pinagalitan nito dahil sa pagsira sa lahat ng pinaghirapan ni Sun-hee. Ngunit tiningnan lang siya ni Do-hee na parang isang baguhang empleyado at malamig na sinabing, maghintay ka munang magkakaranasan bago makialam sa buhay ng iba. Walang nagawa si Taeyang kundi pumunta sa kulungan upang ipakiusap sa ama na payagan siyang ilantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at labanan si Tae-ri. Ngunit sinabi ng chairman na hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan muna nilang makuha ang suporta ng pangalawang pinakamalaking shareholder na matagal nang nananatiling lihim bago sila magkaroon ng sapat na lakas upang baguhin ang sitwasyon. Pagkatapos mapanood ang balita, dali-daling nagtungo si Sun-hee upang harapin ang kanyang kapatid. Ngunit sinabi ni Do-hee, talaga bang kayang baguhin ng mabubuting tao ang mundo? Ikinuwento niyang noon, ang kanilang ama ay isang pulis na namatay habang nagliligtas ng tao. Subalit ang taong kanyang sinagip ay hindi man lang nagpatotoo para sa kanya. Sa halip, napagbintangan ang kanilang ama, tinanggal sa serbisyo, at pati ang kanilang pamilya ay nadamay sa kahihiyan. Sa sandaling yon, natuklasan ni Taeyang na winasak ang food truck ni Sun-hee. Nang sabihin niya ito kay Sun-hee, malamig lamang nang umiti si Do-hee at sinabi na upang makuha ang pabor ni Tae-ri, kailangan niyang isakripisyo si Sun-hee. Nagmamadaling bumalik si Sun-hee at nakita ang gulo sa lugar, tahimik na nangakong pagbabayarin niya ang mga may kagagawan. Samantala, pinagmamasdan ni Woojin ang mga litrato nila ni Sun-hee noong sila'y magkasama at napansin kung gaano nakaiba ang ugali ni Do-hee nitong mga nakaraang araw. Lalong tumibay ang kanyang hinala na magkaibang tao ang dalawang babae. Upang makatiyak, nagpasya siyang subukan si Do-hee. Inanyayahan niya itong pumunta at sinadyang isuot ang pareho nilang damit noong unang date nila. Tinanong niya ito kung ano ang palagay niya sa kanyang suot. Sinabi ni Do-hee na hindi raw bagay sa kanya ang damit. Sunod naman ay pinatugtog ni Woojin ang kantang minsang inawit niya para kay Sun-hee. Tugon ni Do-hee, mas gusto raw niya ang klasikong musika. Lalong nakumbinsi si Woojin sa kanyang hinala at diretsahang sinabi na hahanapin niya si Sun-hee. Ngunit biglang kumanta si Do-hee ng parehong awitin. Lumabas na lihim pala siyang pumunta sa bahay ng kapatid, binasa ang diary nito, tiningnan ang mga litrato nilang magkasama, at pinanood ang video ng proposal ni Woojin. Dahil dito, muli niyang nalinlang si Woojin. Samantala, matapos linisin ang nasirang food truck, nagpasya si Sun-hee na patunayan na tama ang ipinaglaban ng kanilang ama para sa katarungan. Nagpanggap siyang si Do-hee at nagtungo sa bangko upang kunin ang mga laman ng safety deposit box. Pagkatapos makumpirma ng staff na walang problema sa impormasyon, matagumpay niyang nakuha ang isang USB drive. Pag-uwi, binuksan niya ito at tumambad ang mga resibo, video, at larawan ng mga lihim na transaksyon ni Director Min at iba pa. Nalaman niyang ginagamit pala ni Do-hee ang mga ebidensyang iyon upang mangikil ng pera. Sa parehong oras, dumating din si Do-hee sa bangko upang kunin ang mga gamit ngunit sinabi ng empleyado, hindi ba't kinuha mo na ito kanina? Dito niya napagtanto ang nangyari. Agad niyang tinawagan ng kapatid ngunit huli na ibigay na ni Sun-hee ang USB sa pulisya. Galit na galit ang bruha at sumugod upang harapin si Sun-hee, sumisigaw at nagwawala. Ngunit mariing sagot ni Sun-hee, pera lang ba talaga ang sukatan ng kaligayahan? Kapag wala kang pera, kailangan bang magdusa ka? Dahil sa linyang iyon, lalo pang nagitngit si Do-hee at winasak ang lahat ng madaanan. Samantala, nang malaman ni Tae-ri na nakuha ng pulisya ang ebidensya ng korupsyon ng kanyang asawa, agad siyang nagdesisyon na makipaghiwalay. Binalaan pa niya ito na kapag sinubukan siyang idamay, wala nang makapagliligtas sa kanya. Ngunit matagal nang may nakatagong alas si Director Min, ibinigay niya kay Sun-hee ang isang video ng CCTV kung saan sinasabi ni Tae-ri na gusto niyang patayin si Do-hee. Sinabihan niyang kung gusto nitong protektahan ang kapatid, dapat nitong malaman kung sino talaga ang tunay na kalaban. Nang mapanood ni Sun-hee ang video at makita ang eksenang binubugbog ni Tae-ri ang kanyang kapatid, nag-alab ang kanyang galit. Naalala niya ang mga salitang binitiwan ng kanilang ama, huwag kailanman magdesisyon kapag galit ka. Ang matalino ay humahanap ng taong may malinaw na pag-isip upang makatulong sa tamang pagsusuri. Kaya't pinuntahan niya si Woojin at ikinuwento ang lahat. Sinabi ni Woojin na siya na ang bahalang humarap sa sitwasyon. Kinabukasan, nagtungo siya kasama ang kanyang adoptive father upang bisitahin ang chairman sa bilangguan. Inamin niya roon na alam na niyang siya ay ampon at panahon na upang ipakita ang kanyang mga baraha at gumawa ng makabuluhang hakbang para sa kumpanya. Di nagtagal, nakatanggap ang kumpanya ng abiso para sa agarang pagpupulong ng board. Naging interesado rin si Tae-ri kung sino ang tinatawag na pangalawang pinakamalaking shareholder. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Woojin sa kumpanya na may taglay na otoridad at lakas ng loob. Labis ang pagkagulat ng lahat nang malaman nilang si Woojin pala ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Nagmadaling pumunta sina Tae-ri at Do-hee, pareho silang nabigla, lalo na't iniimbestigahan na ang chairman, na siyang pinakamalaking shareholder. Bilang tagapagmana ng ikalawang pinakamalaking shareholder, may karapatan si Woojin na italaga si Taeyang bilang bagong chairman ng board.
Ipinakita ni Woojin ang video kung saan sinasaktan ni Tairi si Doohee at inirekomenda na tanggalin ito sa lahat ng posisyon. Nagmakaawa si Tairi kay Woojin, ngunit malamig niya itong tinanggihan. Nakita ni Doohee ang kumpiyansa at kapangyarihan ni Woojin kaya't mumiti ito at agad na lumapit upang batiin siya. Sinabi pa niyang, bakit hindi mo agad sinabi ang tunay mong pagkakakilanlan? May halong pagtataka sa mukha ni Woojin nang dalhin niya si Sunhee sa puntod ng kanyang mga magulang at isiwalat ang totoo niyang pagkatao. Lalong tumindi ang kanyang hinala na ang Doohee noong nakaraan ay ang kapatid nitong si Sunhee na nagkukubli lamang. Nang matanto ng bruha na nabunyag na ang lahat, nagtungo siya sa ina ni Woojin upang magsumbong. Sinabi niyang ang dahilan ng pagbabago sa emosyon ni Woojin ay si Sunhee, at dahil diborsyada ito, baka umaasa lamang sa init ng pagmamahal ni Woojin. Lubhang nagalit ang ina ni Woojin at agad na pinuntahan si Sunhee upang kausapin. Hiniling niyang kusang lumayo si Sunhee upang maging masaya si Woojin. Napuno ng luha ang mga mata ni Sunhee sa sobrang lungkot. Habang naglalakad pa uwi ng tuliro, hinarang siya ni Taeyang. May dala siyang bulaklak at inamin ang kanyang nararamdaman, sinabing kaya na niyang pasayahin si Sunhee. Ngunit muli siyang tinanggihan ni Sunhee, sinabing mayroon na siyang iniibig. Nang tanungin ni Taeyang kung si Woojin ba yon, nanahimik lamang si Sunhee. Mula sa malayo, nasaksihan ni Doohee ang tagpong iyon. Pag-uwi niya, hinarap niya ang kapatid at galit na sinabi, ikaw ba ay isang reinkarnasyon ng asong gubat na nangakit ng mayayamang lalaki? Pagkasabi niyon, sinampal niya ang kapatid at sinabihang lumayo kay Woojin. Hindi na nakapagpigil si Sunhee at lumaban din ngunit sa kabila ng lahat, nanaig pa rin ang kabaitan niya, pinili niyang umurong at umiwas. Ngunit sinabi ni Doohee na magkasama na raw sila ni Woojin buong gabi. Kalilimutan mo na ang ideyang iyan, wika niya. Sa narinig, labis ang paghati ni Sunhee na hindi maipaliwanag sa salita. Nadiskubre ni Woojin na hindi magtugma ang mga nakaraang at kasalukuyang resulta ng medikal na pagsusuri ni Doohee, kumpirmadong hindi sila isang tao. Kaya tinawagan niya si Sunhee upang humingi ng tulong sa isang bagay. Muling ginawa ni Woojin ang proseso ng pagluluto na minsang itinuro sa kanya ni Sunhee, umaasang maibabalik ang kanilang mga alaala. Ngunit ang isinukli sa kanya ay isang malamig na tugon. Hindi sumuko si Woojin. Kumuha siya ng ilang bote ng beer at ginaya ang paraan ni Sunhee sa paghahalo ng inumin, sabay sabing, dahil hindi ka naman nagkakaroon ng amnesia kapag umiinom, maaari kang uminom hanggat gusto mo. Ngunit nanatiling walang reaksyon si Sunhee. Kaya't inamin ni Woojin ang totoo niyang nararamdaman, sinasabing kahit kailan ay hindi man lang umamin si Sunhee na ginampanan niya ang papel ng kanyang nakababatang kapatid, ang kabaitan sa kanyang mga mata ay hindi kayang itago. Nang mapagtanto ni Sunhee na malapit na siyang mabunyag, sinubukan niyang tumakas ngunit hinila siya pabalik ni Woojin. Sa sandaling muntik na siyang halikan, itinulak niya ito at mariing sinabi, ngayong nagkaroon ka na ng relasyon sa nakababata kong kapatid, bakit mo pa ako ginugulo? Iniwan niya si Woojin na tuliro at walang masabi. Samantala, idineklara ng korte na inosente ang chairman at pinalaya ito. Lubos ang pasasalamat niya sa lahat at labis ang kanyang galak sa ipinakitang kakayahan ng kanyang anak. Habang hinihintay niyang makauwi ang kanyang anak na babae, sinabi niyang handa siyang patawarin ito at hiniling na itigil na ang lahat ng kalokohan. Ngunit sa halip, iniutos ni Tairi sa mga bodyguard na palayasin ang kanyang ama, ngunit siya mismo ang pinalayas ng mga ito sa mansyon. Samantala, ang mag-asawang nawalan ng lahat ay hindi pa rin mapakali. Pinuntahan niya ang mayamang binatang matagal nang may pagnanasa kay Doohee at sinabing isasama niya ang kambal nito sa isang masayang gabi ng kasiyahan. Nagkatinginan ang dalawa at sabay nang ngumiti, pumayag sa plano. Pag-uwi ni Woojin, hindi pa rin niya makalimutan si Sunhee, ngunit dahil nakatakda na ang kasal, kailangang ituloy ito ayon sa plano. Sinabi ng anak ni Sunhee sa kanyang ina na si Uncle Woojin ay mukhang malungkot. Sa narinig, labis ang kabang naramdaman ni Sunhee, ngunit hindi niya alam kung paano tutugon. Sa araw ng kasal, palaging tuliro si Woojin habang si Doohee naman ay abala sa pagkuha ng mga selfie. Biglang dumating ang dalawang pulis na nakasibilyan at itinuro si Doohee, hinihiling na sumama ito sa istasyon upang makipagtulungan sa investigasyon. Kinansela ang kasal. Nang marinig ang balita, agad na nagtungo si Sunhee sa istasyon upang alamin ang sitwasyon. Nalaman niyang nilabag ni Doohee ang mga batas pang-abyasyon at posibleng makulong. Dahil sa kabaitan, lumapit si Sunhee at nagsabing siya na lamang ang makukulong kapalit ng kanyang kapatid. Ngunit tumanggi si Doohee, sapagkat kung aaminin ni Sunhee ang kasalanan, lalabas na si Sunhee ang tunay na nakarelasyon noon ni Woojin, kaya't mariin niyang tinanggihan ito. Pagbalik sa kumpanya, agad na nagsagawa si Woojin ng pagpupulong upang mag-utos sa mga tauhan na siyasatin ang lahat ng daloy ng pera ng kumpanya upang tuluyang mabunyag ang katiwalian. Kapag napatunayan ang kasalanan ni Tairi at ng kanyang asawa, mapapatunayan ang kawalang kasalanan ni Doohee. Samantala, natagpuan ni Taeyang ang itinapong computer na ginamit ng chairman 10 taon na ang nakaraan. Pagbukas niya nito, natuklasan niya ang isang nakakagulat na lihim. Nang malaman ni Woojin na may natagpuan si Taeyang, agad siyang nagtungo roon at nadatnan si Taeyang na tulala at wasak ang loob. Nalaman niyang nakita ni Taeyang ang mga litrato ng aksidenteng kinasangkutan ng kanyang ina ilang taon na ang nakaraan. Ang karumal-dumal na larawan ng pagkamatay nito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkasuklam. Noon lamang niya naunawaan na itinago ni Woojin sa kanya ang balita noon upang maprotektahan siya habang bata pa, dahilan upang hindi niya makita ang ina sa huling sandali nito. Dahil dito, matagal siyang nagtanim ng sama ng loob kay Woojin. Sa kumpanya, natuklasan din nila na si Tairi ang utak sa likod ng katiwalian. Hindi na naglihim ang chairman at kusa niyang ibinigay ang lahat ng dokumento sa pulisya.
Pagkatapos ay pinuntahan ni Taeyang si Woojin at ibinunyag ang katotohanan. Binuksan nila ang surveillance video mula sa opisina ng seguridad, ang kuha noong araw ng pagpupulong na inorganisa ni Sunhee. Laking gulat nila nang makita na may dalawang duhi na lumitaw sa kumpanya ng sabay. Ipinahayag ni Taeyang na si Sunhee ang pansamantalang nagtatrabaho bilang kapalit ng kanyang kapatid na si Doohee na nagkaroon ng cerebral hemorrhage at nawalan ng malay. Ibig sabihin, ang babaeng nakarelasyon ni Woojin sa lahat ng panahong iyon ay ang nakatatandang kapatid, si Sunhee. Sa natuklasan, napabuntong hininga ng malalim si Woojin. Sa wakas, ang mga pagdududang bumabagabag sa kanya gabi-gabi ay nagkaroon ng kasagutan. Pinatunayan nito na hindi kailanman mali ang kanyang naramdaman para kay Sunhee. Ang kahihiyang tiniis ng manugang na nakikitira ay malapit ng sumabog, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan niya ng perpektong sangkalan. Sa kabilang banda, si Doohee, na laging naghahanap ng pagkakataon, ay patuloy pa ring tumatawag kay Tairi upang muling magpasipsip, hindi alam na ipinagkanulo na siya nito. Itinakda ni Tairi ang isang pagkikita sa isang liblib na villa. Pagdating ni Doohee, sinalubong siya ng mga mapanuksong titig ng dalawang mayamang binata. Ipinakita ni Doohee ang kanyang pag-ayaw at pagkadismaya. Naisana niyang tulungan siya ni Tairi upang maitago ang paglabag niya sa batas pang-abyasyon. Subalit sinamantala ni Tairi ang pagkakataon at inutusan siyang tawagin si Sunhee upang maglingkod ng inumin. Alam ni Doohee na isa itong patibong, ngunit para sa pansariling kapakinabangan, tumawag pa rin siya at nilinlang ang kanyang kapatid na pumunta. Sa villa, nakipag-inuman si Doohee sa dalawang lalaki, ngunit makalipas ang ilang sandali ay nakaramdam siya ng matinding hilo at panghihina. Sa dating tibay ng kanyang resistensya sa alak, imposible sanang malasing siya agad. Ngunit bago pa man siya makareklamo, isa sa mga binata ang biglang tumayo at pagkatapos ay bumagsak. Napagtanto ng lahat na may mali. Pagkatapos ay sinabi ni Tairi sa kanila na may halong droga ang alak at na kapag dumating si Sunhee, susunugin niya ang lugar at ipapadala silang lahat sa impyerno. Iulat daw ng balita na dalawang mayamang tagapagmana at isang flight attendant ang nagdaos ng kasiyahan nang biglang magkaroon ng sunog na pumatay sa kanilang lahat. Sinisi niya ang dalawang binatang lalaki dahil sa pambablackmail sa kanya tungkol sa pulis na kanilang pinatay 14 na taon na ang nakalipas at sinabing ito ang kanyang paghihiganti. Biglang naunawaan ni Doohee na ang pulis na tinutukoy ni Tairi ay ang kanyang sariling ama. Sa huling lakas ni Doohee, tinawagan niya si Sunhee at sinabihan itong huwag na huwag pumunta kahit ano paman ang mangyari. Bago niya matapos ang kanyang sinasabi, agad na inagaw ni Tairi ang telepono. Hindi malinaw na narinig ni Sunhee ang sinabi ng kanyang kapatid. Pagkatapos malaman ni Woojin ang lihim tungkol sa pagpapalit ng pagkakakilanlan ng kambal, bigla niyang naalala na minsan ay inamin ni Sunhee ang kanyang tunay na pagkatao noong sila ay nagde-date, ngunit hindi niya ito naintindihan noon. Agad siyang nagtungo sa bahay ng ina ni Sunhee at nalaman na parehong nagtungo ang kambal upang makipagkita kay Tairi. Sinabi rin ng ina na may masamang kutob siya. Inutusan ni Woojin si Taeyang na pigilan si Direktor Hong na nagbabalak tumakas, gamit ang parehong pagbabanta at pang-akit upang mapilit itong umamin na ang lahat ay plano ni hepe ng kagawaran na si Chae Sung-min. Bilang manugang na nakatira sa pamilya ni Tairi, nabubuhay si Chae Sung-min ng walang dangal o posisyon. Ang plano niya sa araw na yon ay patayin si Tairi at iparatang ito sa magkapatid na babae na mamamatay sa apoy. Nang malaman ni Woojin ang katotohanan, agad siyang nagmadali papunta sa villa. Samantala, sumakay din si Sunhee ng taxi papunta sa lugar. Pagkapasok pa lang niya sa pinto, nakita niyang walang malay ang lahat. Biglang sinakal siya ni Tairi mula sa likuran. Hindi kayang labanan ni Sunhee ang nababaliw na si Tairi at mabilis siyang nawalan ng malay. Pagkatapos ay sinindihan ni Tairi ang villa at lumabas na kontento at sabik sa tabumpay. Ngunit bago siya makaalis kasama si Chae Sung-min, itinutok nito ang baril sa kanyang ulo. Galit na sigaw ni Tairi, gusto mo bang mamatay? Ngunit sinampal siya ni Chae Sung-min bilang paghihiganti sa lahat ng kahihiyang tiniis niya sa mga nagdaang taon. Sa sandaling iyon, nagkamalay si Sunhee at natagpo ang napapaligiran ng apoy. Tumayo siya at binuhat ang kanyang kapatid palabas. Pagkatapos nilang makalabas, nakita nila si Tairi na nagmamakaawang parang baliw. Pagkaputok ni Chae Sung-min ng baril, si Sunhee, na hindi inalintana ang panganib, ay biglang tumakbo upang itulak si Tairi palayo, ngunit siya mismo ang tinamaan ng bala at bumagsak sa lupa. Dumating si Woojin sa mga sandaling iyon, pinabagsak si Chae Sung-min, at nakita si Sunhee na duguan at hindi tiyak kung siya ay buhay pa. Niyakap niya ito at napaiyak ng husto. Pagdating ng mga pulis, nagpanik si Chae Sung-min at tumakas patungo sa isang bukas na parang. Habang iniisip ang buhay niyang puno ng kahihiyan, napaisip siya na kung nakilala lamang niya ang isang babaeng tulad ni Sunhee, marahil iba ang naging kapalaran niya. Kinuha niya ang matagal nang isinulat na sulat ng pagpapakamatay, inilapag ito sa lupa, at tinapos ang kanyang buhay sa isang putok ng baril. Sa ospital, lahat ay nag-aalala kay Sunhee na kasalukuyang inooperahan. Pagkatapos ng agarang operasyon, sa wakas ay inilabas na siya mula sa operating room. Inamin din ni Doohee sa kanya na siya, at si Woojin ay hindi kailanman naging magkasintahan, dahil mula simula hanggang wakas, si Sunhee lamang ang minahal ni Woojin. Ibinalik ni Doohee ang singsing sa kasal kay Woojin at sinabi rito na dali-daling tingnan kung nagkamalay na ba ang kanyang kapatid. Nang makita ni Woojin ang babaeng mahal niya na napakahina, napaiyak siya at sinabing natatakot siyang iwan siya nito ng ganoon na lang. Ipinahayag ng dalawa ang kanilang damdamin at inamin ang kanilang pag-ibig sa isa't isa.
Samantala, nagbigay din ng pahayag si Tairi tungkol sa kaso noong nakaraan. Ang ama ni Sonhee na pulis ay napagbintangan habang sinusubukang iligtas siya mula sa mga kriminal. Sa wakas ay naibalik ang dangal na matagal nang nadungisan. Pumunta rin si Chondae kay Chujin, na kasalukuyang nagpapasuri sa kanyang pagbubuntis, upang akuin ang kanyang pananagutan bilang ama at asawa. Nagdaos ng payak na kasal sina Sonhee at Woojin, at namuhay silang tatlo bilang isang masayang pamilya. Sa huli, natupad din ni Sonhee ang kanyang pangarap, tulad ng kanyang nakababatang kapatid, naging flight attendant din siya. Ang masayang mag-asawang ito ay magpapatuloy sa paglipad na magkasama hanggang sa araw ng kanilang pagreretiro. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Emmy Garcia. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.